Mr. Silent Channel. Kabanata 1241 ang papel ng Azeroth. Hoy, Kuya Dali, nasisiyahan ka ba sa Reg Along ito? Si Jiang Shili ay halatang nasa napakagandang kalooban. Walang pag-aalala ang pakikitungo sa mga matatalinong tao at hindi na kailangang magsalita ng masyadong kalokohan. Nako, kontento na ako, kontento na ako. Tiningnan ni Hong Dali ang mga lumilipad na espada sa malaking kahon, na may ngiti sa kanyang mukha. Hoy, kapatid na Jiang, hindi na ako magsasabi ng kalokohan, itong mga lumilipad na espada, nahuli natin sila sa larangan ng digmaan, tama ba? Tama. Talagang matalinong tao si Kuya Dali. Tumawa si Jiang Shili at tinampol ng malakas si Hong Dali sa balikat, ito ay isang bagay na pakikipagtulungan kay Kuya Dali. Masaya. Huwag kang mag-alala, mas madalas kong ibibigay ang mga bagay na ito sa aking mga kapatid sa hinaharap. Bueno, dahil napakaraming lumilipad na espada ang nasamsam, natural na maraming nawawalang tao doon. Commandant si Hong Dali kay Jiang Shili, wala akong alam. Oh, kung pag-uusapan, ang aking bayan, ang Shenglongxing, ay talagang isang napakagandang lugar. Ang lugar ay sapat na malaki, at ang mga tao ay din silang lahat ay palakaibigan. Naiintindihan. Naunawaan ni Jiang Shili ang matikas na kahulugan ng Xiange at agad na tumango, mas mabuting magpadala si Kuya Dali ng isang tao na manggana. Tutal, bago lang tayo dito at hindi pamilyar sa kapaligiran dito. Walang problema, pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri. Liang, maaari kang gumanap bilang isang tour guide nitong 2 araw. Maaari mo silang dalhin sa paligid kung saan man nila gustong pumunta. Aba, tama, biglang tumawa si Hong Dali, kung pag-uusapan, nakaakit ako ng ilang mga kabataang disipulo mula sa ating planeta ng Shenglong sa nakalipas na 2 araw upang pumunta para sa pagsasanay. Well, hindi naman masama kung mag-transfer sila ngayon, hahaha. Seryoso si Hong Dali sa oras na ito. Tuwang-tuwa ako, hindi ako tinawag ng mga kapamilyang iyon ng walang kabuluhan. Kasama nila dito upang maputik ang tubig, maaari kong palihim na ihatid ang ilang mga magsasaka, at natatakot akong walang makakaalam nito. Ito ay perpekto, hindi ba? Kuya Dali, itigil na natin ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan bilang isang kapatid at ipapaalam ko sa iyo kung may mangyayari sa hinaharap. Alam ni Jiang Shili na ang bagay ay tapos na sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Hong Dali at ginagarantiyahan na walang magiging problema. Saglit siyang nag-isip at nagtanong, pero kung tutuusin, maraming tao dito. Kung magsisiksikan tayo sa isang lugar, madali tayong matuklasan. Mayroong 60 bilyong tao sa buong cultivation plain. Ano yun? Konsepto. Katumbas iyon ng kabuoang populasyon ng 10 Earths. Hindi ganoon kadaling lumipat sa isang lugar. Kapag natuklasan, maaari itong magdulot ng panibagong kaguluhan. Bueno, kailangang isaalang-alang ang isyong ito, nakasimangot si Hong Dali, saan tayo pupunta? Sa oras na ito, naalala ni Tang Moxon, Dali, hindi ka ba nakakuha ng isang uri ng Azeroth? Paalisan mo sila, hindi ba okay doon? Ito ay isang malaking planeta. Kung sasabihin mo, nakalimutan ko talaga. Ha. Tawa ng tawa si Hong Dali. Hinalikan niya si Tang Moxon at sinabing, matalino pa rin ang Xingqiang natin. Ba. Walang seryosong tao. Namula ang mukha ni Tang Moxon, at sinipan niya ng malakas si Hong Dali sa endstep, napakaraming tao. Okay, sa kasong ito, hindi ako magsasabi ng salamat sa napakalaking kabaitan, ngunit kapatid na Dali, na. Nag-alinlangan si Jiang Shili. Sa wakas, sinabi niya, may isang bagay na hindi madaling sabihin kapag tayo ay magkapatid. Ngunit kailangan ko pa ring sabihin ito. Siyempre, ang mga kasama natin sa pagkakataong ito ay mga taong may magic plane, at bukod pa rito, mayroon ding mga tao mula sa ibang lahi, tulad ng The Demon Clan at ang Mechanical Clan. Sa puntong ito, hindi natuloy si Jiang Shili. Ang mga tao sa Magic Plane ay kaalyado nila, kaya kailangan nilang iligtas sila kung kaya nila. Gayunpaman, ang angkan ng demonyo at ang angkan ng makina ay magkaaway, at dinala din si Jiang Shili. Sa katunayan, ang dahilan ay napakasimple. Kung ang lahi ng demonyo at ang mekanikal na lahi ay ganap na mapapawi, ang mga magsasaka at ang mga nasa Magic Plane ay maaaring hindi madali. Kung tutuusin, kung mas komplikado ang sitwasyon at mas maraming lahi ang magkakahalo, mas malaki ang kanilang tirahan. Ang angkan ng demonyo at ang angkan ng makina. Hindi ito sineseryoso ni Hong Dali, simple lang ito. Ang nakaraang henerasyong demonyong hari ng angkan ng demonyo ay nandito pa rin kasama ko. Siya ang aking bastard no. 36 na nagngangalang Zero. Hanggat nandito si Ling, hindi magiging mahirap para sa angkan ng demonyo na makipag-usap. Ano? Nang marinig ang balita, agad na nagulat si Jiang Shili, ikaw ba? Sabihin mo, ang dating hari ng demonyo ng angkan ng demonyo, si Bao Jalil. Buhay talaga siya ngayon. Damn it, this old guy actually knows the name of the Demon King. Oo, anong meron? Kakaibang tanong ni Hong Dali, buhay pa siya. Hindi pa siya namatay.
Ngayon ay mayroon na siyang bagong katawan at nagtatrabaho para sa akin. Gumagawa siya ng mga sandata ng demonyo. Nga pala, paano mo siya nakilala? Ito talaga. Walang magawang ngumiti si Jiang Shili, ang hari ng demonyo na si Bao Jalil ay isa sa mga nangungunang hari ng demonyo sa eroplano ng demonyo, libu-libong taon na ang nakalilipas. Ang pagpasok sa larangan ng digmaan ng eroplano, isa sa pinakamahalagang gawain dito ay ang hanapin siya, kahit na bangkay lang ito. Ito ang narinig ko mula sa pinuno ng angkan ng demonyo. Well, ito ay talagang komplikado sapat. Ang relasyon. Okay, ngayong kilala na natin siya, walang problema. Siya nga pala, biglang naalala ni Hong Dali ang ilang tao at nagtanong, nakakita rin ako ng isang magsasaka, o isang mensahe mula sa isang magsasaka. Hindi ko alam kung kilala mo siya. Ano ang pangalan ng taong iyon? Hindi ito maalala ni Hong Dali, ngunit may magandang alaala si Tang Moxon at sinabing, Yun Qingfeng. Oo, Yun Qingfeng. Nakangiting tanong ni Hong Dali. Kilala mo ba ang taong ito? Casual na tanong ni Hong Dali, ngunit hindi niya ito inaasahan. Sa sandaling marinig niya ang pangalang Yun Qingfeng, napaluha si Jiang Shili. Kasabay nito, isang mahina at eleganteng boses ang tumunog, hindi. Sa pag-aakalang si Patriarch Yun Qingfeng iyon, lahat kaya ng ito ay kalooban ng Diyos. Lumingon ang lahat at nakita ang isang ilusyon na dahan-daw ang lumalabas sa kawalan. Ang figure ay nakasuot ng lila na balabal, isang gem belt sa kanyang baywang, at isang maitim na ulo. Ang makantab na mahabang buhok ay nahawi sa gitna at nakalaylay. Kung hindi ang Demon King na si Tang Xin, sino pa ang maaaring dumating? Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagulat kay Hong Dali at sa iba pa. Ngayon lang talaga sinabi ni Tang Xin, si Yun Qingfeng ang patriarch. Kuya Hong, nagkita tayong muli. Bahagyang tumanggo si Tang Xin kay Hong Dali at nakangiting sinabi, sa hindi inaasahan, ang nakababatang si Hong ay talagang may ganoong kaugnayan sa akin, ang unang pinuno ng Wu Palace, na talagang lampas sa inaasahan ni Tang. Palasyo ng Wu. Ngayon ay alam na ni Hong Dali kung saan ipinanganak si Tang Xin. Wawang Palace, ang pangalang ito ay napakadomin. Yan, alam ko rin aksidente, hehe, hehe. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, swerte, swerte. Siya nga pala, Kuya Tang Xin, ninuno mo rin itong Yun Qingfeng, ikwento mo sa amin ang kanyang kwento. Ano ang sekretong libro na nakuha ko noong panahong iyon? Sinabi ni Tang Moxon sa gilid, ang talaan ng sinaunang emperador ng dugo. Oo, tama, ang Ancient Blood Emperor. Record. Hahaha, akala ko isa lang itong ordinary cultivation secret book, pero ngayon mukhang napakaganda ng bagay na ito, ha. Kalimutan mo na, dahil gustong malaman ni Kuya Hong, okay lang na sabihin sa iyo ni Tang. Ngumiti si Tang Xin at sinabing, ang unang nagtatag ng ating Wawang Palace ay si Yun Qingfeng. Nasakop niya ang mundo gamit ang kanyang Blood Emperor magic technique. Invincible Hand. Maya-maya, bumukas ang gate ng Demon World, at ang ninuno at ang kanyang dalawang confidants ay pumunta para patayin ang mga demonyo. Sa kasamaang palad, alam mo na siguro na ang gate ng Demon World ay talagang isang piniling gate, ang demonyo ay hindi talaga isang piniling gate sa plane. Isa. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang sumunod sa karamihan. Nang sabihin ito ni Tang Xin, tumahimik ang lahat. Mukhang maganda ang pinili, ngunit sino ang makakaalam kung gaano siya nalulumbay at walang magawa. Noong si Tang ay 6 na taong gulang, siya ay pinabura ng isang elder mula sa Wu Palace at tinanggap sa gate ng bundok. Inilagay ni Tang Xin ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, bahagyang itinaas ang kanyang ulo, tumingin sa mga lumulutang na ulap sa kalangitan, at tahimik na sinabi, iniwan ko ang bundok sa edad na 18 at naglakbay sa buong mundo. Binigyan ng mundo si Tang ng isang partikular na palayaw, tinawag na Demon King. Sa edad na 26, siya ay nagpractice ng pinakamataas na kasanayan ng kanyang sekta at ng mga Demon's Brothers sa buong mundo. Hadlang sa pagitan ng langit at ng tao at humakbang sa mundo ang landas sa paglinang ng mga Diyos 360 taong gulang, pagpasok sa lihim na kaharian ng kawalang kamatayan. O sige na, nakita mo na ba? Ano ang mahirap na buhay na hindi nangangailangan ng paliwanag, Tang Xin, ito na. Siya ay lumabas sa bundok sa edad na 18, sinira ang hadlang sa pagitan ng langit at ng tao sa edad na 66, at pumasok sa lihim na kaharian ng kawalang kamatayan sa edad na 360. Ang buong buhay na ito ay isang alamat, tama ba? Nagpatuloy si Tang Xin at sinabing dahan-dahan, mamaya, upang higpitan si Tang, ipinadala ni Jiang Ho Baidao si Yeziling, ang pinakamagandang babae sa Baidao noong panahong iyon, upang kumain ng mga demonyo gamit ang kanyang katawan at pakasalan si Tang. Sa puntong ito, muling naalala ni Tang Xin ito ay nagpapaalala sa akin ng mundong pinanggalingan niya, ang eksena ng makilala niya si Yeziling sa pangalawang pagkakataon. Iyon ay 3,000 taon na ang nakalilipas, nang siya ay kabisado lamang sa mahika ng pagtatala ng mga Diyos at mga demonyo. Nang dumating si Yeziling sa Fairy Bamboo Forest na natatakpan ng mga bituin, 10 minuto na ang nakalipas ng hating gabi. 70 taon na ang lumipas mula nang makamit ni Demon Lord Tang Xin ang malaking tagumpay. Sa isang kisap mata, 70 taon na ang nakalipas. Sa oras na iyon, ang White Way ay laganap sa mundo, at ang Black Way ay pinigilan hanggang sa punto kung saan hindi nito may angat ang ulo nito.
Gayunpaman, dahil nakamit ni Tang Xin ang malaking tagumpay sa paglinang ng mga Diyos at demonyo, nabuo ang magic elixir, at pumasok sa lihim na kaharian ng immortalidad, ang buong mundo ay nayanig sa isang kisap mata, at ang White Way Martial Arts World ay nalasan ng husto. Ang langit ay hindi tumutugon, ang lupa ay hindi tumutugon. Ngayon, 70 taon na ang lumipas. Ginugol ni Bai Dao ang lahat ng kanyang pagsisikap upang piliin ang pinakamahusay na mga master at ang pinakapinagmamahalaang panlunas sa lahat, at sinanay ang 12 mga Sid Master na pumapatay ng demonyo, kabilang si Ye Ziling, at sa wakas ay nagbigay ng hamon. 8 noong ika-15 araw ng Lunar Month, ang mapagpasyang labanan ay ginanap sa kagubatan ng Kawayan. Putulin ang pag-ibig, putulin ang kaluluwa. Natapos na ang lahat. Para bang nararamdaman ang paparating na nakakagimbal na labanan, biglang tumaas ang malakas na hangin sa langit, at sa isang kisap mata, may mga maitim na ulap at umaalingaw na hangin. Pagkatapos ng labanang ito, ilang tao ang makakaligtas. Hinigpitan ni Ye Ziling ang smoke condensing sword sa kanyang kamay, huminga ng malalim, itinaas ang kanyang mga paa at naglakad patungo sa kagubatan. Pagkaraan ng 16 na hakbang, isang mahina ngunit napakagandang tinig ang nagmula sa kagubatan. Ang footwork ng tao ay ethereal at elegante, at ang kanyang paghinga ay mahaba. Ang Ningyan sword sa kanyang kamay ay 3 talampakan at 6 na pulgada ang haba. Gamit ang Ningyan Mind Technique, maaari niyang ilabas ang maulap na ambon na parehong totoo at ilusyon. Ngunit ang pinakamalakas na master ng bagong henerasyon ng Ningyan Pavilion, Ningyan Sword Ye Ziling is Misye Coming. Kabanata 1242 ang salitang pag-ibig. Sa isang salita lang, ang puso ni Ye Ziling ay tumibok na parang tambol, ngunit ang kanyang mga paa ay hindi na mamalayan na gumalaw ng kalahating tibok ng mas mabilis. Matapos lumiko sa isang madilim na berdeng kawayan na kagubatan na nakaunat sa kalangitan, sa wakas ay nakita ni Ye Ziling ang sukdulang layunin ng mapagpasyang labanang ito. Sa isang open space na may radius na 30 talampakan, si Tang Xin ay nakatayo sa gitna ng field habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Ang kanyang figure ay lubhang marilag. Nang makalapit si Ye Ziling, bigla siyang nagpakawala ng mahabang tawa. 3 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng pagkakataong magkasalubong sina Tang at Miss Ye. Noong mga oras na iyon, naramdaman niya na ang pagtingin sa buong Baidaulan, ang mga kayang lampasan si Miss Ye sa talento at emosyon ay kakaunti lang. Ngayon, ito ay naging totoo. Hello, Miss Ye. Bahagyang tumanggo si Tang Jianchong Ye Ziling sa direksyon ni Ye Ziling bilang pagbati. Sa isang pangungusap lamang, si Ye Ziling ay nahiwalay sa 12 Sid Masters. Bagamat ang ibang mga tao ay hindi gaanong nasabi sa ibabaw, lahat ng 12 Sid Masters na ito ay mga henyo, kaya nagkaroon ng ilang pagkahiwalay sa kanilang mga puso. Mga susunod na salita. Ang mga pamamaraan ng Diablo ay talagang pambihira. Bahagyang tumanggo si Ye Ziling kay Tang Xin, na itinuturing na kagandahang loob, ngunit ang kanyang mukha ay parang nahihiya at namumula. Sa wakas ay nagngangalit siya at hindi na nagsalita pa. Ang lalaking ito na kasing tangkad ng isang bundok sa kanyang harapan ang nagdulot ng pagmamahal at pagkamuhi sa kanya ni Ye Ziling, na hindi niya magawang palayain ang kanyang sarili. Mahal ko siya dahil sa kanyang kamangha-manghang talento. Galit ako sa kanya dahil sa kanilang paninindigan at sa kanilang walang kamatayang kapalaran. Bahagyang ipinikit ni Tang Xin ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid. Sa isang maliit na paggalaw lamang, ang walang limitasyong presyon ay tumawid sa kagubatan ng kawayan. Tila tumigas ang hangin, na humihingal sa mga tao. Sa oras na ito, mayroong 10 tao sa paligid ng Tang Xin, maliban kay Ye Ziling. Sila ay mga batang talento na bumangon na parang mga kometa sa mundo ng martial arts nitong mga nakaraang taon. Ang isa sa 12 Sid Master, isa lang sa kanila, ay sapat na para makoronahan bilang pinuno ng mundo. Kabilang sa listahan. Ngunit nahaharap sila sa isang mabigat na kaaway sa oras na ito. Binasa ng malamig na pawis ang bawat pulgada ng kanyang damit. Walang ibang dahilan kung hindi ang kanilang hinarap. Tang Xin ito. Matapos ang 300 taon ng paglalakbay sa buong mundo, si Tang Xin, ang hari ng demonyo, ay nakamit ang mahusay na tagumpay at kakaunti ang mga general sa mundo na makakapantay sa kanya. 70 taon na ang nakalilipas, nang si Tang Xin ay 360 taong gulang at nakamit ang mahusay na tagumpay, ang mundo ng Baidao Martial Arts sa mundo ay nagkagulo sa ilalim ng kapangyarihan ng isang tao. Ang nangungunang 15 sekta ng Baidao sa mundo ay dumanas ng matinding pagkalugi, at 3 pang sekta ang ganap na nawala sa mundo. 50 taon na ang nakalipas, walang kalaban sa mundo. Sa wakas ay nakita na ni Tang Xin ang mga ilusyon ng mundo at nagretiro na sa mundo. Kung hindi siya muling kikilos, paano niya mabibigyan si Baidao Wulan ng mahalagang pagkakataong ito na huminga? Sa sandaling ito, nakatayo sa harap nila ang mythical figure na ito. Ang walang kapantay na hari ng demonyo ay tumangala sa kalangitan na natatakpan na ng madilim na ulap, at hindi napigil ang magpakawala ng mahabang buntong hininga. 50 taon na ang nakalilipas, si Tang ay walang talo sa mundo, at ito ay nagbigay sa iyo ng pagkakataong huminga. Ngunit ikaw ay sumusuko na. Nabigo si Tang mo. Ito ay katawa-tawa. Isang kahangahangang intensyon na pumatay ang lumitaw. Naramdaman ni Ye Ziling ang emosyon mula sa kanyang puso. Maagap siyang sumigaw, Tang Xin.
Maaari mo ba silang palayain? Malamig na kumislap ang mga mata ni Tang Xin, at malamig niyang sinabi, Monsieur, sorry talaga, bigla akong gustong pumatay ng ilang tao para ipaalam sa kanila na ako, si Tang Xin, bagamat hindi ako nakagawa ng aksyon sa loob ng 50 taon, hindi ibig sabihin na nakalimutan ko na kung paano pumatay ng tao. Nadurog ang puso ni Ye Ziling. Alamin kung ano ang hindi dapat gawin ng ibang tao. Dahil dito, ang demonyong hari ng Giday, na laging matuwid at mahusay magsalita, ay tunay na nagalit. Walang magawa si Tang Xin, itinaas ang kanyang paa at bahagyang humakbang sa lupa. Isang tunog na parang kulog ang narinig mula sa lupa. Para bang may koneksyon sa pagitan ng langit at ng tao, isang kidlat na kasing kapal ng balde ang tumama mula sa langit. Isang piraso ng lupa 2 talampakan ang layo mula sa Tang Xin ay biglang sumabog. Isang figure ang diretsyong lumipad palabas at bumaril sa kabilang direksyon patungong Tang Xin. Ang kanyang figure ay gumawa ng kakaiba at bigla ang pag-ikot sa himpapawid, at ito pala ay narating na nito ang estado na malayang lumipad sa himpapawid. Malamig na bumantong hininga si Tang Xin, gamulong ng ilang payat na dahon ng kawayan gamit ang isang kamay, at sa isang iglap ng pag-iisip, diretsyong binaril ang figure. Bagamat ilang dahon lang ng kawayan, talagang nagdulot ito ng tunog na nakakamanhid ng anit. Kung titingnan pa lang ang bilis, masasabi mo na ang lakas ng mga dahon ng kawayan na ito sa oras na ito ay hindi bababa sa lakas ng isang Lingbao level mechanical spring heavy crossbow. Nagkaroon ng isang muffled na daing, at ang figure ay nahulog sa lupa tulad ng isang bigat, at wala ng tunog. Walang sinumang naruroon ang maaaring mag-isip na ang Demon Lord na si Tang Xin ay umabot ng ganoong nakakatakot na lakas na kaya niyang patayin ang mga master ng supernatural na kapangyarihan sa pamamagitan ng paglipad ng mga bulaklak at pamimitis ng mga dahon. Para bang may ginawa siyang maliit na bagay, ngumisi si Tang Xin, nang pumasok si Tang sa kagubatan ng kawayan na ito, alam na niya na ang gayong tao ay inilibing sa ilalim ng lupa. Hindi niya inaasahan na nabigyan na siya ni Tang ng hindi mabilang na mga pagkakataon. Hindi ko man lang siya pinahalagahan. Ngayon ay pinapante ko na siya, hindi nakakagulat na si Tang. Galit na galit ang lahat ng naruroon. Napag-usapan na ng patay na lalaki ang sneak attack plan 10 araw na ang nakararaan, at ibinaon sa lupa na parang clay figure 3 araw na ang nakakaraan. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay umabot na sa antas ng pangsanggol na hininga, ngunit hindi pa rin niya magawa. Itinago ito kay Tang Xin. Pinatay ang kaaway sa isang galaw, dahan-daang humakbang ng 2 hakbang si Tang Xin. Sa mata ng lahat, nagkaroon ng pagbaluktot ng oras at espasyo. Ito ay mukhang napakabagal, ngunit ang pakiramdam ng kaisipan ay nagsabi sa kanila na ang buong paggalaw ay ganap na hindi ito magiging mas mabagal kaysa sa kanilang buong lakas na pag-atake. Ang partikular na nakakatakot ay nang si Tang Xin ay gumawa ng 2 hakbang, hindi nila nahawakan ang tunay na kinatatayuan ni Tang Xin. Mukhang napakabagal nito, ngunit parang nasa harapan na niya sa isang hakbang lang. Parang napakalaki ng moving distance, pero parang nandoon pa rin si Tang Xin sa kinaroroonan niya. Ang salungatan sa pagitan ng oras at espasyo ay nagparamdam sa lahat ng naruroon na nalulumbay at gustong dumura ng dugo upang maibsan ang hindi komportableng pakiramdam. Hanggang ngayon, ang natitirang 11 Seed Masters, na gumugol ng hindi mabilang na lakas tao at material na mapagkukunan sa buong Baidaulan, ay hindi pa rin nakakaatake kahit isang galaw, at kahit na may kaunting lakas na natitira para magsalita. Biglang tumaas ang pressure sa hangin. Inilagay ni Tang Xin ang kanyang mga kamay sa likod niya, mahinang nagsalita, at dahan-daang nagsabi, nabalitaan ni Tang kamakailan na ang pinakamahusay sa mundo ay ang espada ni Ye Ziling, kutsilyo ni Fan Shuxuan, paa ni Ren Chang'an, sibat ni Wang Mengzin ay hindi naiiba noong nakita ko ito ngayon. Ngayong dumating na sila, iniisip ko kung isa-isa silang darating o magkasama. Pagkatapos, malamig na tumingin si Tang Xin. Pagkatapos ng mabilis na pagwawalis, nanlamig ang mga palad ng ilang tao na naging pinakamalakas na master ng nakababatang henerasyon sa mundo, at walang nang ahas na humakbang pasulong upang hamunin. Tanging si Ye Ziling lamang ang nagngangalit ng kanyang mga ngipin, isang hitsura ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata. Halika sa harap. Tumingin si Tang Xin sa magandang babae sa harap ni Jingli, naramdaman ang simoy ng hangin. Lumilipad ang kanyang mga damit, kamakaway ang kanyang buhok, at para siyang nasa sobrang tuwa. Naalala ko ang eksena noong una ko siyang nakilala, at nakaramdam ako ng pagkalito sa aking puso. 3 taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, ang babaeng kaharap niya na si Ye Zilingye ay 17 o 18 taong gulang pa lamang. Hindi siya natakot nang makita siya, ang pinakasikat na hari ng demonyo sa mundo. Sa halip, sinabi niya, ikaw si Tang Xin. Palaging may tao doon. Balang araw, papatayin kita gamit ang sarili kong mga kamay. Ngumiti si Tang Xin, tumingin kay Ye Ziling na mukhang immortal sa harap niya, at mahinang nagtanong, Monsieur, may 2 tanong si Tang. I wonder kung, Monsieur Ziling, willing bang sagutin sila? Nakapikit ang kanyang mga mata na walang anumang dumi, nag-aalinlangan siyang nagtanong, sabihin mo sa akin. Nagtanong si Tang Xin, kung hindi nagkakamali si Tang, si Monsieur ay dapat na malapit na disipulo ng Ningyan Pavilion na si Yan Liu Weiyan.
Ang kanyang ang ikasyam na antas ng Ningyan Heart Sutra ay nangangailangan sa iyo na pumasok sa mundo at ganap na putulin ang lahat ng mga pagnanasa ng tao bago mo ito makamit. Hindi ko lang alam kung gaano kalayo si Miss Ye mula sa estadong ito. Sumagot si Ye Ziling, may natitira pang isang antas. Hindi pa ako pumapasok sa mundo. Nagtanong si Tang Jianxuo, kung bibigyan kita ng 3 taon, maaari ba akong tunay na makapasok sa larangan ng pagpatay at makamit ang pagiging perpekto? Isang kislap ng kumpiyansa ang sumilay sa mga mata ni Ye Ziling. Mayabang na sinabi, sabi ni Master, kailangan ko lang ng 2 taon para makamit ang mastery ng aking mga kakayahan. Hindi magsisinungaling sa akin ang aking amo. Pagkatapos magsalita ni Ye Ziling, umihip ang simoy ng hangin, lumipad ang kanyang mga damit at sinturon, at kasama si Tang Xin, na nakatayo sa harapan niya, ang mga nakabaligtad ay parang 2 immortal sa isang painting. Ngumiti si Tang Xin at sinabing, hindi nagsinungaling sa iyo ang iyong Panginoon. Kahanga-hanga ang talento ng batang babae kahit nasa kaalaman ni Tang. Gayunpaman, si Tang ay lubhang mausisa. Kapag narating mo na ang mundo ng pagpugot, ang mga pakikibaka at hinaing sa mundong ito, ano ang kinalaman nito sa iyo? Bakit kailangan mong patayin si Tang? Natahimik kaagad si Ye Ziling. Galit na itinadyakan ni Ye Ziling ang kanyang mga paa at galit na umalis, ngunit sa kanyang puso, pagkatapos ng lahat, ang anino ni Demon Lord Tang Xin ay naiwan, na hindi mabubura. Sa hindi inaasahang pagkakataon, 3 taon na ang lumipas sa isang kisap mata. Umiling si Tang Xin, sinabi ni Tang Xin, bagamat bihasa na si MSye sa sining ng pagkondensang ng usok, hindi pa niya nagawa ang huling hakbang ng pagpatay sa pag-ibig. Ngayon ay determinado na siyang mamatay. Natatakot ako na ang kanyang karaniwang 10 matagumpay na kapangyarihan ay hindi magagamit ang 6 sa oras na ito. Bueno, paano magiging handa si Tang na samantalahin ang panganib ng iba? Okay lang na ayaw makipagkumpetensya. As expected, hindi ko pa rin maitago sa kanya. Napaluha si Ye Ziling at nabulunan ng hikbi habang sinasabi niya, wala man lang ba akong pagkakataong mamatay sa mga kamay mo? Mapait na ngumiti si Tang Xin at sinabing, Miss Ye, kailangan kong maging malupit. Mula noong sinaunang panahon, ang mabuti at kasamaan ay hindi pa umiiral. Ang orihinal na sinabi ni Tang Xin kung hindi ka malupit na tao, huwag na nating banggitin ang bagay na ito sa pagitan mo at sa akin. Dapat mong malaman na ang relasyon ay malungkot. Kung magpapakasawa ka dito, ito ay makakasama sa iyong hinaharap na paglilinang. Marahan na bamantong hininga si Tang Xin at tumigil sa pagtingin kay Ye Ziling. Sa malungkot na mukha, si Tang Xin ay humakbang pasulong. Bagamat isang hakbang pa lang, iniligtas na niya si Ye Ziling, na nakaupo sa harapan niya, at hinawakan ang isang binata na may hawak na kutsilyo sa isang kamay. Ang batang talentong ito na humahawak ng espada ay walang iba kundi si Fan Shuxuan, ang sword wielder na binanggit ni Tang Xin ngayon lang. Habang kinakabahan pa rin siyang naghihintay sa reaksyon ni Tang Xin, biglang may kumislap na figure at si Tang Xin ay nasa loob na ng 6 na talampakan mula sa kanya. Isang malaking invisible force ang bumagsak sa kanyang dibdib. Wala ng oras si Fan Shuxuan para mag-react, at pinalampas niya ang pagkakataong makatakas. Ang itim na buhok ni Tang Xin ay lumilipad sa hangin na parang apoy, at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa liwanag, na lubhang nakakabigla. Nang makita ang pag-atake ng kuko ni Tang Xin, ginamit ni Fan Shuxuan ang lahat ng kanyang lakas upang marahas na umatras, umaasang maiwasan ang pinakamalakas na frontal attack ni Tang Xin. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may isa pang malaking puwersa na nagmumula sa likuran, parang 2 tao. Sabay na inatake siya ni Tang Xin mula sa harap at likod. Ang lakas ng pag-atake ng Demon Lord na ito ay talagang kasama ang positibo at negatibong puwersa ng pasulong na pagtulak at paghila, na labis na kahanga-hanga. Sa isang grab lang, si Fan Shuxuan ay parang itinapon na sandbag, gumuhit ng magandang parabola sa hangin at bumagsak sa lupa sa malayo. Casual niyang minasa ang antas ng lingbaw na mahabang kutsilyo sa kanyang kamay sa isang bukol na bakal at inihagis ito sa lupa. Nataranta, bumalik si Tang Xin sa dati niyang posisyon, na parang hindi pa siya gumagalaw sa simula. Ilang ibang tao ang naruroon na tigilan ang mga tao, at ang kanilang paghinga ay naging mabigat ng hindi sinasadya. Sa sandaling ito lamang nila napagtanto kung gaano kalaki ang agwat sa pagitan nila at ng demonyong hari sa harapan nila na nang ibabaw sa kanilang buhay. Ang mga mata ni Tang Xin ay nag-iisa at siya ay bamantong hininga, ang espada ni Fan Shuxuan ay walang iba kundi ito, walang hihigit pa dito. Kabanata 1243 Apprenticeship. Ang master ay hindi magagapi, kaya siya ay malungkot na parang nyebe. Sa isang galaw lamang, ang nangungunang eskrimidor ng kabataang henerasyon ay kinuha ang kanyang sandata, at ang kanyang buhay o kamatayan ay hindi alam. Hindi na tumingin si Tang Xin sa batang Sid Master sa kanyang harapan na tuluyang nawala sa kanyang momentum. Sa wakas, naglakad na lang siya papunta kay Ye Ziling na nakaupo sa lupa. Nang hindi lumilingon, sinabi niya sa malamig na boses, si Miss Ye ang pinakamagandang babae sa mundo. Tang ngayon, tanggapin mo ito, bumalik kayo at sabihin sa inyong mga amo, kung sino man ang manggahas na guluhin ang masayang buhay ni Tang, papatayin siya ni Tang, umalis ka. How dare those young masters trained by various sects have any more stay and leave immediately.
Hindi nagtagal, tanging sina Tang Xin at Ye Ziling na lang ang naiwan sa buong Fairyland Bamboo Forest. Bahagyang yumuko si Tang Xin, iniunat ang kanyang kamay, at malumanay na sinabi kay Ye Ziling, Miss Ziling, bumangon ka kaagad. Tang Xin, ikaw. Natigilan si Ye Ziling. Hindi niya inaasahan na ganito ang magiging resulta. Talagang tinuwanan siya ni Tang Xin, ano ang ibig sabihin nito? Sa pag-iisip pa lang, iniunat pa rin ni Ye Ziling ang kanyang kamay at inilagay ito sa pulso ni Tang Xin. Paanong hindi malalaman ni Tang ang nararamdaman ni Miss Ziling para kay Tang? Si Tang ay hindi isang hanggal na tao. Dahan-daang hinayla ni Tang Xin si Ye Ziling pataas at nakangiting sinabi, kung ang babae ang magkusa, natatakot akong masira nito ang ating reputasyon. Mas mabuting si Tang ang maging masamang tao, upang ang lahat ng kahihiyan ay madala ni Tang. Anyway, si Tang ay kilala bilang Demon King, kaya hindi masama ang kanyang reputasyon. Tang Xin. Isang pangungusap lang. Napaluha na si Ye Ziling. Hindi na niya ito napigilan at ibinaon ang sarili sa mga bisig ni Tang Xin. Ang mga iniisip at hinaing na ginugol ko araw at gabi sa nakalipas na 2 taon ay lahat ay naging luha at nailabas. Cry. Cry, marahang hinaplos ni Tang Xin ang kanyang mala waterfall na mahabang buhok. Mahina niyang sinabi, ano ang mas mabuti kaysa sa magawang umiyak ng maligaya. Sa puntong ito ng kwento, sa wakas ay natapos na itong sabihin ni Tang Xin. Ilang babae na ang umiiyak. Sabi ni Tang Moxon habang umiiyak, nakakatouch, woo. Ano ang nangyari kay Miss Ziling? Ngumiti si Tang Xin at umiling, bumulong-bulong, sa kasamaang palad, ang magandang buhay ni Tang at Miss Ziling ay hindi nagtagal. Ang kalooban ng Diyos ang nagpapahirap sa mga tao. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Tang Xin, alam ni Hong Dali na maaaring may iba pang nangyayari. Inilibot niya ang kanyang mga mata at agad na nagtanong, ang babaeng ito na si Ziling ang napili. Si Brother Hong ay talagang matalinong tao. Bahagyang tumango si Tang Xin at sinabing, oo, siya ang napili. Sinasabi ko lang, sa iyong kakayahan, Kuya Tang, maliban kung siya nga. Ang napili ay papasok sa larangan ng share na iyon, kung hindi, paano magiging mahirap para sa iyo ang ibang mga bagay, bamantong hininga si Hong Dali. Sabi, ngunit ang share field na ito ay iba. Oo nga pala. Kuya, ano ang nangyayari sa share field na ito? Palagi kong naririnig ang tungkol dito. Yung mga bastos ko lahat ang napili. Ito raw ay share field, napakalupit ba? Share field, matagal nang narinig ni Hong Dali ang tungkol dito, ngunit bilang isang Demon Chosen One, hindi pa siya nakatanggap ng anumang balita, kaya hindi siya masyadong malinaw. Ang alam niya lang ay napakalupit nito. Papatayin daw lahat ng mapipili. Ilagay sila sa isang larangan ng digmaan upang labanan o isang bagay na katulad nito. Si Tang Xin ay may sapat na kaalaman, kaya dapat siyang magkaroon ng kaunting pangunawa. Azurfield, nagpunta si Ziling sa ganoong lugar. Tamang-tama, dahan-daang sinabi ni Tang Xin, ang Azurfield ay kung saan ang lahat ng mga napili mula sa hindi mabilang na mga mundo ay nagtitipon-tipon upang lumaban, at isang tao lamang ang makakaligtas sa huli. Ito ay isang bagay na magagawa lamang ng isang makapangyarihang tao na may kamangha-manghang lakas, ngunit ngayon ay tila dahil kay Brother Hong, ang iyong eroplano ay mayroon ding isang shear field, kung gayon ang bagay ay napakasimple. Mula sa tango ay dapat magkaroon ng isang napakalakas na tao. Nakita si Ziling na nawala sa aking mga bisig, ang paghahangad ng kapangyarihan ni Tang Mo ay umabot sa sukdulan. Ito ay napakasimple. Sa madaling salita, ang layunin ni Tang Xin ay patuloy na maging mas malakas, at isang araw ay maaari siyang direktang pumunta sa makapangyarihan, ang controller ng eroplano na alam na ni Hong Dali. Ano man ang maging resulta, gagawin niya ang kanyang makakaya. Isang taong may walang kapantay na kapangyarihang pangangibabaw at pagmamahal na kasing lalim ng dagat. Mukhang malayo pa ang mararating, bamantong hininga si Hong Dali, iyon ay isang controller ng eroplano, napakalakas. Paano kung mas makapangyarihan siya? Ngumiti si Tang Xin ng mapang asar, balang araw, tiyak na makikita siya ni Tang, pangako ni Tang. Sa puntong ito, halos tapos na ang kwento. Huminga ng malalim si Hong Dali at sinabing, okay, I know it today. I'm still very happy about Brother Tang. Feeling ko mas naging close ang relasyon namin sa kanya, hehe. Pero gumagabi na. Kailangan kong bumalik at bawiin ang mga lumilipad na espadang ito. Ano pa ba? Oo nga pala, kailangan mong gumawa ng paraan para mawala ang populasyon doon. I think it can be mouths of the flying swords on the mouth. Sabay alis, para hindi mapansin ng mga multo. Haha, maganda ang pamamaraan ni kapatid na Dali, nagpahayag ng kasiyahan si Jiang Shili sa pamamaraan ni Hong Dali, magkaroon tayo ng ilang desenteng malakihang labanan, at hihilingin ko sa aking mga tao na magpanggap na kinakain ng iyong mga insekto. At pagkatapos ay maghintay hanggang sa walang lalabas na maaari kang kumuha ng ilang mga sasakyang pangkalawakan upang dalhin ang mga ito palayo. Ito ay isang magandang ideya. Ang ganda talaga. Tunay na matalinong tao si Kuya Hong. Si Tang Xin ay nasiyahan din sa pamamaraan ni Hong Dali. Sinabi niya, hindi sasabihin ni Tang ang anumang bagay na hindi kailangan. Kung hindi ito nagustuhan ng mga kaibigan ni Brother Hong, maaaring bigyan ka ni Tang ng ilang mga payo. Maaaring may pakinabang ito. O sige, narinig mo ba yon? Tang Xin.
Iyan ang Demon Lord na si Tang Xin. Ang mabangis na tao na nag-iisang humihila ng mga continental na plato ng planeta. Talagang willing daw siyang ituro ang mga bastos namin. Ito ay napakahusay na maaari kang gumising mula sa iyong mga panaginip na tumatawa. Okay, walang problema. Haha. Tawa ng tawa si Hong Dali na hindi niya maisara ang kanyang bibig. Kayong mga bastos, bakit hindi kayo magmadali at maging mga alagad? Ano pa ang hinihintay ninyo? Kaya't si Liang at ang iba pa ay nagmamadaling lumapit upang maging kanilang mga disipulo, bawat isa sa kanila ay may napakatapat na saloobin. Disciple Liang, wait for it, nakilala ko na ang master. Hindi na kailangan, ngumiti si Tang Xin, kung mailigtas mo ang kagandahang asal na iyon, mangyaring iligtas ito. Bueno, bumalik na kayo at maghanda, si Tang ay nasa palasyo naghihintay ng lahat na dumating. Ngayong napagdesisyonan na ang usapin, umalis kaagad si Tang Xin, unti-unting lumabo ang kanyang anyo, at hindi nagtagal ay nawala. Maaari ka talagang pumunta at umalis kung gusto mo, maglakbay sa buong mundo na may walang hangganang kalayaan, anong Diyos? Okay, dahil wala nang iba, babalik muna ako, nakangiting sabi ni Hong Dali, mamaya, maaari mong ayusin ang iyong mga tao. May kabuuang 1 bilyon dito, tama. Tinatansya ko na maaari akong mag-transport ng paisa-isa. Mahigit sa 10 milyon, 10 beses 100 milyon, 100 beses 1 bilyon. Hihilingin ko kay Liang na pamunuan ang koponan at ihatid ang natitirang mga tao sa mga batch. Well, walang problema. Niyakap ni Jiang Shili si Hong Dali at sinabing, hindi ako magpapasalamat sa iyong kabaitan. Naiintindihan ko ang mga benepisyo ni Kuya Dali. Ipapaalam ko sa iyo kung may mangyayari sa hinaharap. Ipinapangako kung hindi ito magiging malaking bagay. Sige, tapos gagawin ko. Tayo muna. Sinabi ni Hong Dali, na dinadala ang mga paa ng aso, at pagkatapos ay kinuha ang mga lumilipad na espada, at pagkatapos ay bumalik upang ayusin ang mga partikular na bagay. Ang 1 bilyong magsasaka ay maaaring mukhang napakarami, ngunit hindi sila ganoon karami, ang universo ay walang hanggan. Ang paglalagay ng tulad ng 1 bilyong tao sa universo ay talagang walang problema. Si Li Longfei ay labis na nanlulumo sa mga araw na ito. Palagi niyang nararamdaman na si Teniente General Wei Shi ay nag-aalaga kay Hong Dali. Tignan mo si Hong Dali, anong ginawa niya simula nung pumunta siya dito? Natutulog lang ako araw-araw, o lumabas at sumakay ng surot para makita ang tanawin. Si Jiang Shili ay hindi rin maipaliwanag. Mula nang dumating si Tang Xin dito at iset up ang hindi maipaliwanag na kompetisyon na ito, palagi niyang nararamdaman na may mali. Ngunit ang mapahamak na Hong Dali na ito ay tila nagbibigay ng ilang mga order ng random kamakailan, sa palihim na paraan, at hindi niya malaman ang partikular na sitwasyon. Anong kalokohan ang ginagawa nitong Hong Dali? Sumimangot si Li Longfei at Bam-ulong. Habang iniisip niya ito, biglang nagkagulo mula sa gate ng headquarters. Nagmamadaling lumapit si Li Longfei at natigilan, Dali, saan ka galing? Nakakuha ka ba ng napakaraming lumilipad na espada? Nakumpis ka? Nako, ang mga lumilipad na espada ay napakadaling ibenta noon, kaya't hiniling ko sa Zerg na makipaglaban muli sa kanila at makakuha ng ilang lumilipad na espada, hehe, sabi ni Hong Dali. Sumagot siya ng mapaglarong ngiti, ang dami ay medyo malaki sa pagkakataong ito, higit sa 10,000. Pagkatapos nito, pinapasok niya ang mga tao sa bahay para magpahinga. Hinihiling mo ba sa tribong Zerg na makipaglaban muli sa mga magsasaka? Hinawakan ni Li Longfei ang kanyang baba, magandang ideya na ipagpalit ang mga insekto sa lumilipad na mga espada araw-araw. Ang mga lumilipad na espada ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 milyong astral na barya. 10,000 hindi ba nagkakahalaga ng 10 bilyon? Kung maaari kang makakuha ng 10 bilyon upang gawin ang isang bagay sa isang araw, hindi ito magiging isang maliit na halaga ng pera pagkatapos ng mahabang panahon. Pero hindi tama. Biglang naramdaman ni Li Longfei na may mali, wala akong narinig na anumang paggalaw ng tropa sa nakalipas na 2 araw, at wala akong narinig mula sa sinuman sa kabilang linya ng paghahati na mayroong away sa isang lugar. Hindi, kailangan kong tingnan ito ng mabilis, may kakaiba tungkol dito. Ang mga digmaan ay nangangailangan ng pagsasaayos ng pagpapakilos ng tropa, ngunit noon pa man ay gusto ni Li Longfei na pag-aralan ang mga taktika ni Hong Dali, ngunit wala siyang narinig na anumang labanan na nangyayari saan man sa Dali Mountains. Hindi naman sinabi ng mga anak ng mga pamilya doon kung saan sila mag-aaway. Habang iniisip ito ni Li Longfei, mas nagkakamali siya. Mabilis siyang pumunta sa isang computer at nagsimulang manood ng iba't ibang pamamahagi ng tropa at mga ulat ng labanan noong nakaraang araw. Hindi, talagang hindi. Walang away kahit saan. Kahit ang tribo ng Zerg ay hindi gumalaw. Kumunot ang noo ni Li Longfei at sinabing, si Hong Dali kayang ito ay sinungaling. Wala talagang laban. Kung gayon saan nanggaling ang kanyang lumilipad na espada. Hindi kami lumaban, ngunit kahit papaano ay nakabawi kami ng mahigit 10,000 lumilipad na espada. Ito ay kakaiba. Inilibot ni Li Longfei ang kanyang mga mata, biglang naisip ito, at tumawa. Sa gabi, tulog ang lahat, ngunit palihim na naglakad si Li Longfei patungo sa malalaking kahon na naglalaman ng mga lumilipad na espada. Nang walang tao, palihim siyang naglabas ng lumilipad na espada at tiningnan itong mabuti.
Kabanata 1244 na Plane War Inspectorate Team. Ang lumilipad na espada ay ginawang napakaselan, at ang hilt ay bago pa rin. Ang espada ay inukitan ng mga tiyak na magic circle na napakahiwaga. Nilagyan pa ito ng magagandang ruby na kumikinang sa dilim. Ngunit pagkatapos mag-isip sandali ni Li Longfei, bigla siyang natigilan, pagkatapos ay tiningnan ng mabuti ang katawan ng espada, at ulong, ang lumilipad na espadang ito ay talagang napakahusay, ngunit bakit palagi kong nararamdaman na may mali? Walang scabbard. Normal lang pero parang hindi tama. Saglit siyang nag-isip, pagkatapos ay biglang nagising at nanlaki ang kanyang mga mata. Oo, naiintindihan ko, walang madugong aura ang lumilipad na espada na ito. Walang lumilipad na espada. Ang madugong amoy ng labanan. Nang maisip niya ito, nagngangalit siya at bahagyang pinutol ang daliri gamit ang lumilipad na espada, at agad na tumulo ang isang patak ng dugo sa espada. Boss! Isang bahagyang tunog ang tumunog, at ang lumilipad na espada ay ganap na lumipad. Ito ay isang palatandaan na nakilala nito ang kanyang amo. Sa orihinal ay walang mali dito, ngunit binantayan ito ni Li Longfei pagkatapos ng lahat dahil natuklasan niya na pagkatapos makilala ng lumilipad na espada ang may-ari nito, ang dugo sa espada ay hindi nawala. Ano ang ibig sabihin na ang dugo ay hindi nawala? Ang lumilipad na espada na ito ay hindi nakuha sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Si Li Longfei ay 80% sigurado sa oras na ito, kung ito ay pagkatapos labanan ang Zerg, tiyak na magkakaroon ng ilang mga bahid ng dugo at sirang karne sa lumilipad na espada na ito, ngunit malinaw na walang bakas ng dugo dito. Ang kaunting bakas ng laman at dugo. Isa lang ang ibig sabihin nito, ang lumilipad na espadang ito ay hindi kailanman lumahok sa digmaan. Ang digmaan, ang larangan ng digmaan, ay lubhang malupit. Kahit na ang nahuli na lumilipad na espada ay hindi maaaring hawakan ng mga insekto. Mamamatay ba siya kapag naabot niya ang Panginoon? Ngunit dahil ang lumilipad na espada ay nakatagpo ng isang insekto, bakit walang bakas ng laman at dugo dito? Sa pag-iisip nito, mayroon ng magaspang na ideya si Li Longfei sa kanyang isipan, ngunit kakailanganin ng oras upang ma-verify ito. Sa mga susunod na araw, nakatitig si Li Longfei sa screen ng computer araw-araw, naghihintay kung kailan aayusin ni Hong Dali na salakayin ng mga Zerg ang mga magsasaka na iyon. Sa wakas, maaga sa umagang iyon, natuklasan ni Li Longfei na may malaking bilang ng Zerg na lumilipad patungo sa Dali Mountain sa screen ng computer. Agad na itinago ni Li Longfei ang kanyang sarili bilang isang ordinaryong disipulo na dumating upang magsanay at tumungo sa Dali Mountains. Napakasimple ng kanyang layunin para lang makita kung saan nagpunta ang mga Zerg na ito at kung ano ang kanilang gagawin. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa Dali Mountains. Sinundan ni Li Longfei ang hukbo ng Zerg mula sa malayo na nakasuot ng magaan na pananamit. May 10,000 ang mga Zerg na ito, tama ba? Napakalaking bagay. Laking gulat ni Li Longfei nang tumingin siya sa napakalaking Zerg. Mukhang simple ang eksenang ito. Ngunit ang pagtingin lamang dito ay sapat na upang mapangiwi ang anit. Pagkatapos ng lahat, ang Zerg ay sikat sa kanilang mga numero. Sa higit sa 10 milyon sa kanila na lumilipad sa mababang altitude, ang ipoipo na kanilang dinadala ay sapat na upang takutin ng mahina ang puso hanggang sa mamatay. Ngunit kahit nakakatakot ang hitsura nito, alam din ni Li Longfei na ang ganitong bagay ay dapat makita ng sarili niyang mga mata, kaya agad siyang nagngangalit at sumunod ng palihim. Hindi nagtagal, tinawid namin ang Dali Mountains. Ang Zerg ay dir-diretsyong pumasok, at pagkatapos sumulong ng daan-daang kilometro, isang napakaraming hukbo ng mga magsasaka ang sa wakas ay lumitaw sa harap nila, 10-10 milyon sa kanila, mga lihim na lumulutang na manhid sa kalangitan. Ang daming tao. Ano ang konsepto ng 10 milyong tao? Iyan ay halos katumbas ng pag-angat ng kalahati ng populasyon ng imperial na kabisera sa kalangitan, ganap na parang isang madilim na ulap. Ngunit nang makita ang pagkakabuo ng mga magsasaka na ito, medyo nalito si Li Longfei, hindi man lang tanga si Hong Dali o si Jiang Shili. Imposibleng magpadala si Hong Dali ng napakaraming Zerg na direktang mamatay. Imposible rin para kay Jiang Shili na gawin ito ng sabay-sabay. Nagpapadala ng napakaraming cultivator, at parang napag-usapan na nila ito. Habang pinag-iisipan ko, mas may mali. Si Li Longfei ay nagtago sa malayo sa mga bundok at tumingin sa dalawang kampo sa kalangitan. Hindi nagtagal, nagsimula ang labanan. Ang mga magsasaka ay naglunsad ng isang singil patungo sa Zerg. Ilang sandali, lumilipad ang mga spell-flying sword sa buong kalangitan. Napakaganda ng buong eksena. Gayunpaman, habang tinitingnan sila ni Li Longfei, mas naramdaman niyang may mali, hindi, ang mga magsasaka na ito ay hindi maaaring maging mahina. Napakatagal upang labanan ang isa-isa. Wala sa mga Zerg ang napatay. Hindi, ang labanan ay mukhang lubhang mabangis, ngunit ni isa sa mga Zerg sa langit ay hindi namatay. Sa halip, ang mga magsasaka ay patuloy na kinakain ng Zerg, na walang iniwan na bakas ng kanilang mga katawan. Sa ganoong kaikling panahon, kalahati ng mga magsasaka na iyon ay kinain. Si Li Longfei ay ganap na natigilan, at pagkatapos ay ang kanyang anit ay namanhid, hindi. Ang Hong Dali na ito at Jiang Shili ay hindi nag-aaway. Tila ito ay para ilipat ang mga magsasaka sa pamamagitan ng Tribong Zerg.
Ang mga tribong Zerg na ito ay hindi kumain ng mga magsasaka na ito, kung hindi, imposible para sa mga magsasaka na ito na magkaroon ng anumang mga putol na mga paa. Dapat ay nakatago sila ng anumang mga sirang tribo. Sa sandaling naisip niya ito, biglang naunawaan ni Li Longfei, ang lakas ng loob mo, Hong Dali, na makipagsabuatan sa kaaway at tumanggap ng suhol mula sa kaaway. Hey, 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 patay ka na sa pagkakataong ito. Labis na inggit si Li Longfei sa mataas na pagpapahalaga ni Lei Shay dati. Si Hong Dali ay hindi kailanman nagkaroon ng anumang magagandang ideya, ngunit ngayon ay nakita niya na si Hong Dali ay nakikipagsabuatan sa kalaban para gawin who knows what, at ngayon ay nahawakan na niya ang kamay ni Hong Dali. Mula sa kasalukuyang pananaw, si Teniente General Lei Shay ay dapat na nakatayo kasama ni Hong Dali. Walang silbi na sabihin kay Teniente General Lei Shay, hinawakan ni Li Longfei ang kanyang baba at tumawa. Bueno, sa pagkakataong ito ay direktang iuulat ko ang bagay na ito sa inspector atin ng digmaang pang-eroplano. Hahaha. Ang inspector ng digmaang pang-eroplano na ito ay nasa ilalim mismo ng banal na kalooban ng general ni Lieutenant General, at Lieutenant. Nakakatuwang panuorin ang mga benepisyo pagdating ng panahon. Ang Plane War Inspection Team, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, ay ang puwersa ng inspeksyon sa ilalim ng Divine Envoy na dalubhasa sa pangangasiwa sa mga digmaan sa eroplano. Sa anumang gyera sa eroplano kahit saan, kung ang commander ay nabigo na lumaban ng epektibo o nakikipagsabuatan sa kaaway, maaari silang direktang mag-imbestiga at harapin ito. Ang kanilang mga pamamaraan ay masigla at matatag, at sila ay lubhang makapangyarihan. Maging si Teniente General Lei Shay ay maaari lamang magpakumbaba sa harap nila. Dahil iyon ang iniisip niya sa kanyang puso, agad na sinundan ni Li Longfei ang Zerg pabalik pagkatapos ng labanan. Gaya ng inaasahan, hindi siya ikinagulat ng mga bagay. Ang mga magsasaka na iyon ay hindi kinain ng Zerg, ngunit nakatago sa tiyan ng Zerg. Pagkabalik, diretso silang sumakay sa spaceship at naghanda na ihatid sila palayo. Dahil dito, lalo pang nakatitiyak kay Li Longfei na si Hong Dali ay nakikipagsabuatan sa mga dayuhang kaaway sa ngalan ng digmaan. Isang malubhang krimen ang makipag-ugnayan sa kaaway sa larangan ng digmaan ng eroplano. Ngumisi si Li Longfei, Hong Dali, teka lang, gusto kong maging maganda sa paningin mo sa pagkakataong ito. Ngayong napatunayan na ang ebidensya, si Li Longfei ay agad na palihim na sumakay sa isang interstellar spacecraft, direktang umalis sa Tuco Star at lumipad patungo sa punong tanggapan ng Pendion Star Alliance. Ang Plane War Inspection Team na pinag-usapan ni Li Longfei ay naroon na. Sa punong tanggapan, si Lei Shay ay nakaupo sa hindi kalayuan sa harap ng Hong Dali at nagpaalala, Dali, bagamat nakipagkasundo na tayo kay Jiang Shili, kailangan mo pa ring mag-ingat. Kung tutuusin, ang larangan ng digmaan ng eroplano ay hindi kasing ganda ng saan man, ang palihim na pakikipagsabuatan sa mga kaaway mula sa ibang mga eroplano ay isang malaking kasalanan. Hindi inisip ni Lei Shay na may mali sa diskarte ni Hong Dali. Kung tutuusin, nandyan si Tang Xin, at sa lakas ni Tang Xin, buti na lang talaga tinanggap siya ng mga magsasaka na ito. Si Lei Shay ay isang tenyente general at isang sundalo, ngunit hindi siya uhaw sa dugo. Sino ang magnanais na mamatay ang kanyang mga sundalo kung ang mga bagay ay malulutas ng mapayapa? Sa Tang Xin bilang pinuno, ang grupong ito ng mga magsasaka ay madaling makipag-usap. Sinabi ko kay Hong Dali, hindi ba magandang bagay na dahan daw ang tunawin ang lahat ng mga taong ito ng palihim at gawing kaibigan ang mga kaaway? Ngunit ang problema ay iniisip ni Lei Shay na ito ay isang magandang bagay, ngunit ang mga nasa pangkat ng inspeksyon ay maaaring hindi ganoon ang iniisip. Para sa mga tao sa pangkat ng inspeksyon, mayroon lamang isang resulta na pinapayagan sa isang digmaan sa eroplano, na patayin ang lahat ng mga kaaway sa iba pang mga eroplano nang hindi nag-iiwan ng sinuman. Oo, naiintindihan ko, tumanggaw si Hong Dali. Alam din niya na ang palihim na paglamon sa mga magsasaka na ito ay hindi maliit na bagay. Ang mga balita na may kaugnayan sa antas ng mga controllers ng eroplano at mga napili, kapag nalaman ito ng mga nakatataas, magiging seryoso ang mga kahihinatnan, sinusubukan ko lang na maging mas maingat, hehe. Hanggang dito na lang ang paalala, tumanggaw si Lei Shay at sinabing, okay, wala na akong sasabihin pa. Naniniwala akong may sarili ka pa ring mga ideya, Dali. Kaya't gawin muna natin ito. Magpapahinga muna ako. Kung may kailangan ka, tawagan mo ako. Okay. Oo. Tumanggaw si Hong Dali. Maganda pa rin ang impresyon ni Hong Dali kay Teniente General Lei Shay. Dali, ano ang susunod nating gagawin? Pagkaalis ni Lei Shay, niyugyug ni Tang Moxon ang braso ni Hong Dali at nagtanong, napakabagot. Si Liang at ang iba pa ay pumunta para malaman ang kanilang mga kasanayan mula kay Tang Xin, at tayo na lang ang natitira. Meron na. Well, ngayon ang mga militanteng iyon ay pumunta upang matuto ng martial arts mula kay Tang Xin. Naiwan si Hong Dali kasama sina Tang Moxon, Li Nianwei, Gu Feifei at Kemengmeng. Saan sila pupunta, Hong Dali hinawakan niya ang kanyang baba, biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, at ngumiti siya at sinabing, may magandang lugar, tara na at tamasahin ang kaligayahan. Hindi pa ako nakakapunta sa Happiness Plain sa panahong ito, at hindi ko alam kung ano ang nangyayari doon. Natural na kailangan kong pumunta at makita ito ng mabilis.
Sa katunayan, may isa pang ideya si Hong Dali sa pagkakataong ito, na dalhin sina Tang Moxen at Li Nianwei upang makita ang kanyang tunay na bayan. Well, syempre, hindi natin ito masasabi ng malinaw. Okay, let's set off now. Walang pakialam si Tang Moxen, basta't masaya pa rin siya. Tara na. Tinatawag ang pinto ng eroplano, pinangunahan ni Hong Dali at nakangiting pumasok, halika, ito ay isang napakamahiwagang mundo. Pagpunta sa enjoyment plane sa pagkakataong ito, medyo iba ang pakiramdam. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi masabi ni Hong Dali kung ano ang iisipin ni Tang Moxen pagkatapos malaman na siya ay talagang tao sa mundong ito. Ngunit hindi nagtagal na laman ni Hong Dali. Dali, bakit parang pamilyar ang lugar na ito? Tumingin si Tang Moxen sa paligid. Ang lugar kung saan sila lumitaw ay ang villa na binili ni Hong Dali sa Shui Shui Lingxi community, lalo na ang computer at TV. Mga modernong gamit sa bahay gaya ng refrigerator. Saan ang lugar na ito? Medyo nalilito pa si Tang Moxen, ngunit mabilis na umakyat si Gu Feifei at sumigaw, kailangan kong pumunta at tingnan ang aking kumusta ang stock. Napakatagal na. Habang sinasabi niya ito, isang nakakagulat na dagandong ang nagmula sa itaas, holy crap. Ano ang nangyayari sa stock market? Kabanata 1245 mahusay na araw ng himala. Anong mali? Nang marinig ang dagandong ni Gu Feifei, nagmamadaling umakyat si Hong Dali kasama sina Tang Moxen at Li Nianwei. Hindi nagtagal nakita ko si Gu Feifei na umuungal sa screen ng computer, ginagawa ba ito ng merkado? Hindi ba ito masyadong walang kahihiyan? Sunod-sunod na tiningnan ito ng ilang tao, at sigurado, sa screen mismo ng computer, ang stock market ang trend chart ay pabagsak na parang bangin. Ang pagtingin lang sa usong iyon ay sapat na para manginig ang mga tao. Sa oras na ito, ang sistema sa isip ni Hong Dali ay nagsimula ring maglabas ng mga gawain, side mission, financial defense war. Ipagtanggol ang domestic financial market. Mission reward, 2,000 achievement points. May misyon talaga, at mayroon pa ring 2,000 tagumpay. Point. Tila napakahirap ng gawain ito. Tumingin si Hong Dali kay Gu Feifei, nababaliw na ang kalakaran sa merkado. Mayroon bang anumang paraan para bawiin ito? Hindi madali, umiling si Gu Feifei. Umiling siya, itinuro ang screen ng computer at sinabing, tingnan mo dito, ito ay parang bangin na plunge, paanong napakadaling umatras. Nag-isip siyang mabuti saglit, at pagkatapos ay nagsabi, ngunit palagi kong nararamdaman na ang gayong bangin hindi tama na magkaroon ng biglaang pag-usad. Sa pangkalahatan, ang stock market ay hindi nag-a-adjust ng ganito, kahit na sa isang bear market. Kailangan kong suriin muna ang balita, sabi niya at nagsimulang mag-browse sa web upang suriin ang mga nakaraang araw. Impormasyon. Sa oras na ito, sa wakas ay nagkaroon ng oras sina Tang Moxen at Li Nianwei na tanungin si Hong Dali, Dali, mukhang pamilyar ang mundong ito. Ito ay katulad ng dati nating lupa. Hahaha, okay ka lang. Hong Dali kinamot niya ang kanyang buhok at desididong binago ang paksa, hindi ko sinasadyang nabuksan ang isang dimensyon, na medyo maganda. Hehe. Hindi nagdetalye si Hong Dali. Hindi nagtanong ng detalyado sina Tang Moxen at Li Nianwei. Anyway, alam lang nila na hindi magsisinungaling si Hong Dali sa kanila. Sa oras na ito, binigyan ni Hong Dali ang bawat isa sa kanila ng iPhone 6 na gagamitin muna. Kinuha ito ni Tang Moxen at tiningnan itong mabuti. Sa wakas, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa logo ng Apple at siya ay bumulong, ito ay halos kapareho sa Yali phone na mayroon kami noon. Ang batang babae ay napakatalino kung tutuusin. Mabilis siyang nag-react at hinawakan ang braso ni Hong Dali, Dali, kung tama ang hula ko, ang mundong ito ay dapat na isang parallel na eroplano sa ating orihinal na mundo. Tama. Matapos ang mahabang panahon sa universo, madali pa rin para kay Tang Moxen na tanggapin ang mga bagay na ito. Talagang. Tumanggo si Hong Dali, mga parallel na eroplano, alam mo. Maraming beses, hindi ka makapagsalita ng masyadong malinaw, intindihin mo lang sa puso mo. Kaya huminto si Tang Moxen sa pagsasalita at dinala si Li Nianwei pababa para maglakad-lakad bago pa lang sila sa mundo at napaka-curious pa rin nila sa mundo. Feifei, kamusta ka? Anong nangyayari? Pagkaalis ni Tang Moxen at Li Nianwei, tinanong ni Hong Dali si Gu Feifei, paano nasira ang merkado ng ganito? Si Gu Feifei ay isang sobrang mahilig sa stock. Napaka-profesional sa bagay na ito. Sa madaling salita, ito ay isang pangkalahatang pagbagsak na dulot ng fixed point blasting. Huminga ng malalim si Gu Feifei, ang unang bagay ay suriin ang capital allocation. Naiintindihan mo ba ang capital allocation? Halimbawa, kung mayroon kang 300,000, kung ito ay 1 hanggang 5 kung maaari kang maglaan ng 1.5 milyon, kikita ka ng maraming pera, na halos ang ibig sabihin nito. Pagkatapos, sa simula, ang lahat ng mga stock ay na-liquidate sa pinakamababang presyo. Ang bahaging ito ng alokasyon ay naging sanhi ng pag-dive ng merkado, at pagkatapos ay nagsimula ang isang chain reaction ang paglalaan ng 1 hanggang 5 ay sarado, at pagkatapos ay ang 1 hanggang 4 ay umabot sa linya ng panganib. Gaya ng inaasahan, ang pangalawang posisyon ay isinara 1 hanggang 4, pagkatapos ay 1 hanggang 3, 1 hanggang 2, 1 hanggang 1, at ang pagbagsak ay nagpatuloy ng ganito.
Ito ang domino effect. Ito ay wala noong una. At pagkatapos ay isinara ang alokasyon. Sa katunayan, ito ay hindi masyadong seryoso. Ang talagang seryosong problema ay kung saan napunta ang pera pagkatapos isara ang posisyon. Samandal si Gu Feifei sa sofa at huminga ng malalim, ano sa palagay mo? Halimbawa, kabuuang 2 trilyong yuan ang nalikom sa merkado, ngunit ang bahaging ito ay napilitang likidahin. Kapag naubos na ang 2 trilyong yuan, hindi na ito babalik. Naiintindihan mo ba? Ang lahat ng mabuti at masamang bagay sa stock market ay peke, tanging pera. Kung wala ang pondo, totoo iyon. Walang silbi. Kung walang malaking pondo na kukunin, lahat ng mga retail na mamumuhunan ay nais na tumakas sa oras na ito, at walang oras upang mag-react. Sa katunayan, ang stock market ay katulad ng pagpasa ng mga bulaklak sa isang drum. Ang bawat isa ay dapat umupo sa isang bilog at ang bawat tao ay may isang palumpon. Okay lang sa mga tao na magpasa ng mga bagay nang hindi nakikinig. Pero ngayon sa stock market, to put it bluntly, the circle is broken. Walang pumalit sa bouquet matapos itong ipasa sa likod. Sobrang seryoso ba? Nakatitig si Hong Dali sa screen ng computer habang nakadilat ang kanyang mga mata, sa tingin ko ay may pera talaga ako. Medyo marami, paano kung ako na ang bahala ngayon? Ang pagkuha. Umiling si Gu Feifei at sinabing, hindi ganoon kadaling kunin. Hindi mo kayang sakupin ang ganoong kalaking pamilihan, at hindi mo ito kakayanin. Libo-libo sila. Mga stock. Well, tama na, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba. Hindi siya makahingi ng tulong sa ganitong bagay. Pagkatapos ng lahat, maaari niyang palitan ang 3 trilyong yuan para sa paggastos dito ngayon. Ang pinagmula ng pera ay hindi malinaw. Bukod dito, walang pamilya sa bansa ang maaaring magkaroon ng ganoon karaming pera. Nag-isip sandali si Hong Dali, ngunit walang magandang paraan. Sa wakas ay sinabi, kalimutan mo na ito, ang pinakamasama ay ang maging isang shareholder. Siya nga pala, kung gusto mong umakyat sa merkado, hindi ba kailangan mong bumili ng mga stock ng malalaking kumpanya? Well, ang mga malalaking cap na stock ay angkop para sa pagtaas ng index, tumanggo si Gu Feifei. Kung gayon magsimula tayo. Magsimula na tayo. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, hilahin sila isa-isa. Ano ang konsepto ng 3 trilyong pagpasok sa stock market? Iyan talaga ang ritmo kung saan maaaring maabot ng anumang sektor ang pang-araw-araw na limitasyon nito. Lalo na sa ilalim ng saligan na walang pakialam si Hong Dali kung kumita man siya o malugi, kinakain lang niya ang mga stock tuwing nakikita niya ang mga ito, at kumakain na parang baliw sa lahat ng paraan. Sa stock exchange, hindi mabilang na mga tao ang nagbubuntong hininga at nag-iisip kung paano makakatakas. Biglang may tumuro sa malaking screen at sumigaw, tingnan mo, tingnan mo. Ano ang nangyayari sa index ng merkado? Sunod-sunod na tumingin ang mga tao sa paligid. Laking gulat ko agad nung nakita ko. I'm going to go for it, right? May straight line din itong palengke. Narito, ito ay negatibo ng higit sa 4 na puntos ngayon, at ito ay magiging pula sa oras na ito. Magiging pula ito. Napakalaki nito hands-on. Pula. Pula, ha. Isang himala. Ngayon ay isang himala na araw. Nagsaya ang lahat, at hindi mabilang na mga tao ang napaiyak. Tanggalin mo ang kondom. Kamusta na? Hiniling ni Hong Dali kay Gu Feifei na kumain ng buo. Talagang nakakatuwang makita ang stock na kinakain ng ganito. Ang merkado ay huminto, at ito ay naging 5 puntos na pula. Tumingin si Gu Feifei sa palengke at sinabi, ngunit ang bagay na ito ay maaari lamang hilahin. Malamang na mahirap ibalik sa normal ang merkado mamaya. Hindi ba't namula ito? Kakaibang tanong ni Hong Dali, kung gusto mong ibalik ito mamaya, magagawa mo pa rin. Mahirap ba? Ang pag-usad nitong mga nakaraang araw ay nagdulot ng napakaraming bitag, at kung hihilahin mo ito pataas, ito ay matutamba, kaya't mahihirapan itong hilahin pataas mamaya. Walang magawang sabi ni Gu Feifei, hindi natin kayang hilahin ang palengke ng ganito araw-araw. Tama, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba. Nagkaroon siya ng kabuuang 3 trilyong pondo, at hindi niya ito mabunot kahit kunin niya ang lahat. Ang pinakamahalaga ay ang pagbagsak nitong mga nakaraang araw ay madaling nakakalat sa puso ng mga tao. Busy ang lahat. Kung ito ay tumatakbo palayo, ito ay mahirap na hilahin ito pataas. Hindi bale, tapusin muna natin, ngumuso si Hong Dali at sinabing, anyway, may pera kami. Basta, makipagpalitan ng pera para sa mga puntos. Di bale, kahit kailan hindi kami nagkukulang sa pera. Pandian Star Alliance Headquarters, sa opisina ng gusali ng Planar War Inspectorate Team. Sa oras na ito, si Li Longfei ay nakaupo sa marangyang opisina na namamahala sa Tuka Planet War Inspectorate, medyo kinakabahan at nasa sabik. Ang ibig mong sabihin ay nakikipagsabuatan si Hong Dali sa mga tao mula sa ibang eroplano at nagdadala ng mga kaaway sa iba't ibang planeta. Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong windbreaker ay tumingin kay Li Longfei, may konkretong ebidensya ba? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay may mixing balbas at maiksi ang buhok at mukhang napakahusay. Oo.
Mabilis na ipinakita ni Li Longfei sa lalaki ang video na espesyal na kinuha niya noon. Kamahalan Inspector, ang ebidensya ng dalawang video na ito ay tiyak at ang pagiging tunay ay ganap na ginagarantiyahan. Bueno, tila ito ay talagang nakipagtulungan sa kalaban. Matapos panoorin ang buong video, dahan-daang tumayo ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabing, "Okay, gumawa ka ng isang meritorious report at maaari kang magdagdag ng isang meritorious service sa logistics department para matanggap ang iyong reward." Okay. Nang marinig ito, lumiwanag ang mga mata ni Li Longfei at nagmadali siyang pasulong para tanggapin ang gantimpala. Hong Dali, naglakas loob siyang makipagsabuatan sa mga kaaway mula sa ibang eroplano. Siya ay matapang. Hinawakan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang baba at bamulong. Ang digmaan sa eroplano ay isang panuntunan na itinakda mismo ng banal na sugo. Paano nang ahas ang Hong Dali na ito na makipagsabuatan sa mga kaaway mula sa ibang mga eroplano? Pagkawasak, well, kailangan ko talagang pumunta at tingnan ito. Nang maisip niya ito, unti-unting nawala ang kanyang figure at tuluyang nawala ng tuluyan. Sa universo, mayroong isang napakalihim na lugar sa Pendian Star Alliance. Ito ay isang napakalawak na lugar, daan-daang light years ang diameter, malawak at walang hanggan, at sa lugar na ito, isang napakalaking planeta ang dahan-daang umiikot sa field na ito ng bituin. Ito ang teritoryo ng Supreme Commander ng Pendian Star Alliance, ang Divine Envoy na si Lakdanes. Bakit ang dalawang sesyon ng Sheriff Field ay nakakainip? Si Lakdanes ay nakahiga sa malaking kristal na kama, tinitingnan ang tanawin ng Sheriff Field na ipinadala mula sa holographic projection, at kinukat ang kanyang mga labi ng may pang-aalipusta, wala kahit isang beat. Ang pagnanasa ay basura. Si Lakdanes ay isang taong grasa, isang sobrang taba. Ang kanyang taas ay mga 2.5 metro, at ang kanyang baywang ay mga 2.5 metro din ang diametro. Nakahiga sa kama, para siyang bundok ng laman. Kabanata 1246 na sugo ng Diyos Lakdanes. Si Lakdanes ay nakahiga sa kama at galit na galit. Lahat ng katulong sa paligid niya ay takot na hindi sila naglakas loob na kumilos. Halika dito. Halika dito. Malakas na sinabi ni Lakdanes, halika rito. Nandito na ang mga subordinate ko. Kaagad, isang gwardya ang nagmamadaling pumasok, pakiusap, bigyan mo ako ng iyong mga utos, Lord Envoy. Ito ay isang labanan sa larangan ng Sheriff. Napakasama. Galit na sinabi ni Lakdanes, ano ang madugong bagay na pinakagusto kong makita? Nasaan ang lahat ng talunan doon? Maglaro ng tagwan. Gusto kong makita ang uri kung saan napuputol ang mga braso at binti. Kapalit. Palitan ang lahat ng napili sa Sheriff Field. Pumasok ka. Okay, sir. Matapos marinig ang sinabi ni Lakdanes, agad na yumuko ang gwardya at bumalik para magayos. Ang pinili, sa mata ng mga ordinaryong tao, ay ang pinakamataas na kaluwalhatian, kasing kahulugan ng pangunahing modelo, ngunit sa mata ng banal na sugo na si Lakdanes, ang mga taong ito ay maituturing lamang na mga laruan. Ang pinakagusto niyang makita ay ang eksenang minassaker ang mga pinili sa isang Sheriff Field. Dugo kahit saan. Sirang bias. Ito ang libangan ni Lakdanes. Sa Star Alliance na ito, lahat ng tao ay mga laruan at chess pieces lang sa paningin niya. Ang tanging layunin ng pagkakaroon ng anumang bagay ay ang pasayahin siya. Tama nga, hindi nagtagal bumaba ang gwardya, biglang namula ang balat ng mga napili sa larawan, at pagkatapos ay sumabog ng bangbang. Ngunit sa loob lamang ng ilang segundo, walang nabuhay sa buong Sheriff Field. Yun nga lang. Masyadong masama ang pambubugbog kanina. Hindi dapat buhay ang mga ganyang reptile. Nakita ni Lakdanes na ang lahat ng nabubuhay na tao sa larangan ng Sheriff ay naalis na, at pagkatapos ay nagpahayag siya ng kasiyahan, okay. Magpalat tayo sa susunod na grupo. Tama. Well, by the way, saang grupo ka? Kinakausap niya ang sarili niya. Gayunpaman, isang malamig na boses ang biglang tumunog, mahal na Panginoong Diyos Envoy, narating na natin ngayon ang Sirius Star Boundary Union, at ang susunod na lalabas ay ang Shenlong Star Boundary Union. Star Boundary Union, ito ay isang unyon ng ilang kalapit na Star Realms, bawat isa ay may humigit kumulang 200 hanggang 300 Star Realms. Kasama sa Pendian Star Alliance ang lahat ng mga Star Alliances na ito at isa itong ganap na behemoth. Nako, hindi masama, kinukat ni Lakdanes ang kanyang mga labi, tingnan natin kung paano pumatay ang mga napiling ito sa pagkakataong ito, at maghanda sa teleport. Okay. Sagot ng malamig na boses. Hindi nagtagal, sapat lang na ito ng Sheriff sa harap ng Lakdanes. Nagsimulang lumitaw ang mga tao, at lahat sila ay pinili. Mayroong higit sa 200 tao. Pagpasok pa lang nila, halatang takot na sila, at agad silang nagsimulang magtago at maghanda para manghuli. O hinahabol. Let's see how it goes this time, biglang naging excited si Lakdanes, sana hindi mo ako bigan, hahaha. Di nagtagal, nagsimula ang labanan sa Sheriff Field. Malinaw na naiintindihan ng mga napiling ito na isang tao lang ang makakalabas ng buhay sa huli, kaya nang magsimula silang lumaban, ginamit nila ang lahat ng kanilang lakas. Ang labanan sa buong Sheriff Field ay sobrang madyugo at brutal. Tama. Tama, haha. Nakatingin sa madugong eksena sa screen.
Tumawa ng malakas si Lakdanath, oo, sapat na para matikman ang ganitong eksena. Hahaha. Ang mga multo at mga Diyos na pinatay sa parang ng Shira ay umiiyak at umaangal. Ito ay lubhang kahabag-habag, ngunit si Lakdanath ay nanunood ng may pananabik. Tama lang ang resulta. Habang nagmamasid, biglang kumatok ang isang gwardya sa pinto at pumasok, mamulong ng ilang salita sa kanyang tainga. Oh, plain battlefield. Sumimangot si Lakdanath, at saka itinaas ang mga daliri sa gilid. Kaagad, ang mga kasambahay ay sumugod at itinulak siya ang taong ito ay masyadong mataba, at mahirap para sa kanya na tumayo. Ang sugo ng Panginoong Diyos. Di nagtagal, pumasok ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng kulay abong windbreaker, magalang na sumaludo, at nagsabi, nakilala ni Ranteles, isang miyembro ng Subordinate Plane War Inspection Team, ang envoy ng Panginoong Diyos. Bumangon ka. Okay, ngumuso si Lakdanath mula sa kanyang ilong at sinabi, ano ang nangyayari doon sa larangan ng digmaan ng eroplano? Kailangan mo pa bang pumunta at magsumbong sa akin ng personal? Magalang na sinabi ni Lantelas, Master Resurrectionist. Ang sitwasyon ng labanan sa larangan ng digmaan ng Tuco Star ay medyo kakaiba. Si Hong Dali, ang kasalukuyang commander ng Tuco Star, ay tila sadyang dinadala ang mga magsasaka sa mga piraso. Ano? Narinig ito ni Lakdanath. Pagkasabi nito, bigla siyang nagalit. Plane war. Iyan ay isang plane war. Paanong ang isang gyera sa eroplano ay hindi kasangkot sa malawakang labanan? Paanong hindi mamatay ang mga tao? Mayroon ka bang video na ipapakita sa akin? Oo. Napakabilis, ipinakita ni Lantelas ang nakaraang video ni Li Longfei sa Lakdanath. Sa pagkakataong ito, nanginginig ang buong katawan ni Lakdanath, hindi sila nakikipag-away. Hindi ito nakikipag-away. Paano nila magagawa ito? Iniinsulto ang sagradong digmaang salita. Umalis ka kaagad. Ibaba mo itong Hong Dali. Gusto kong maunawaan niya kung ano ang digmaan. Lahat sila ay nabaluktot, kung ang mga tao ay hindi mamatay, ito ba ay tinatawag na digmaan? Kung 10-10 bilyong tao ay hindi mamatay, ito ba ay tinatawag na digmaan sa eroplano? How dare he transport all the enemies away? Isang malaking krimen. Ito ay isang malaking krimen. Lahat ng dayuhan, lahat ng mananampalataya ay dapat patayin. Lahat sila ay dapat itapon sa araw at sunugin hanggang mamatay. Understood, my subordinate will do it now, sabi ni Lantelas nang makita niyang si Lakdanath ang nag-uutos. Umalis na. Galit na galit ako. Galit na galit ako. Nagalit si Lakdanath, at malakas na sinabi, ilipat ang screen sa ibang larangan ng digmaan sa ibang dimensyon. Hindi nagtagal, ang taong nasa harap niya ang larawan sa malaking holographic projection ay nagbago. Sa pagkakataong ito ay nasa mabituing kalangitan ng universo, at sa gitna mismo ng larawan ay isang malaking itim na butas, ang gate patungo sa eroplano. Walang katapusang mga kaaway ang dumaan sa gate ng eroplano, at hindi mabilang na mga mothership ang nagpaputok sa mabituing kalangitan. Ang mga kaaway ay patay, at ang mga barkong ina ay nawasak ng mga kaaway at sumabog. Ito ay tinatawag na digmaan. Ito ay tinatawag na digmaan. Tuwang-tuwang sinabi ni Lakdanath, oo, digmaan, kamatayan, ito ay tama, ito ay tama. Kung daan-daang bilyong tao ang hindi mamamatay, paano pa rin ito matatawag na isang larangan ng digmaan sa eroplano? Walang ideya si Hong Dali na tahimik na lumalapit ang krisis. Sa oras na ito, dinadala niya sina Tang Moxen at Li Nianwei para mamasyal sa kalye. Dali, pamilyar talaga ang mundong ito, niyakap ni Tang Moxen ang braso ni Hong Dali, at nagtawanan silang dalawa habang naglalakad sa kalsada, napakaraming bagay. Magkapareho silang lahat, dapat ay isang parallel na mundo, tama ba? Haha, dahil walang sinabi ang young master, dapat ay pumayag na siya, seryosong sabi ni Li Nianwei, mukhang nakarinig na ako ng maraming pamilyar na kanta, halimbawa, ang kantang, Never Left Before. Oo naman, mukhang hindi madaling itago ang dalawang babaeng ito. Ngumiti si Hong Dali at sinabing, hehe, alam mo. Naiintindihan ko, nakangiting sabi ni Tang Moxen, magpakasal ka ng manok at magpakasal sa aso. Sundin mo lang ang aso, huli na para pagsisihan mo ito ngayon. May sekreto si Hong Dali, matagal na niya itong alam, ngunit alam ng matatalinong babae kung ano ang itatanong at kung ano ang hindi dapat itanong, kaya hindi kailanman nagtanong si Tang Moxen tungkol sa bagay na ito. Dahil alam niyang malalaman niya sa malaot madali ang dapat niyang malaman, at mas mabuting huwag na lang magtanong tungkol sa hindi niya dapat malaman. Naglalakad silang tatlo nang biglang umalangaw ang isang sasakyan sa tabi nila. Lumingon si Hong Dali at tumingin, biglang ngumiti. Hindi ba ang gwapong nasa ulo ay si Han Songyang? Oh, Kuya Dali, sa wakas natagpuan na kita. Sumigaw si Han Songyang nang makita niya si Hong Dali, hindi madaling hanapin ka. Pagkatapos ay tuluyan na siyang napatulala at tumitig kina Tang Moxen at Li Nianwei. Pagkatapos tingnan ito ng ilang sandali, tinanong niya si Hong Dali, ang iyong asawa. Oo, tumanggo si Hong Dali, okay lang ba? Ang mga young master sa paligid niya ay natulala na at tumanggo ng desperadong, okay. That's great. Kung hindi ito gagana, ano pa ang magagawa nito? Sa totoo lang, parang hindi ko pa nakikita ang grupong ito ng mga dilag.
Kaway-kaway man lang ako, lalapit sa akin ang napakaraming dilag. Ngunit ang mga tulad engkanto na figure gaya ni Lee Nianwei at Tang Moxon, na hindi kailanman mapapanaginipan kahit sa kanilang mga panaginip, ay hindi pa nakikita noon pa man. Kuya Dali, ang galing. Nag-thumbs up si Han Songyang at sinabing, hindi nakakapagtakang isang bodyguard lang ang kasama mo sa unang 2 beses kung nakita si Kuya Dali. Ngayon parang ordinaryong Bulber fan lang siya at hindi mo siya gusto. Haha. Nagtawanan ang lahat, at nakangiting sinabi ni Hong Dali, okay, iyon lang. Sabihin mo sa akin, bakit mo ako hinahanap ng ganoon kabilis? Kinuha niya sina Tang Moxon at Lee Nianwei na mamili, at tumawag si Han Songyang at sinabing gusto niya akong hanapin. Noon lamang siya natagpuan ni Han Songyang. Kung hindi, napakalaki ng mundo, paano tayo magpapagaligala at hayaan silang tumakbo sa atin? Ito ay orihinal na isang bagay, ngunit ito ay nagbago sa 2 bagay ngayon, sabi ni Han Songyang na nakangiti, Brother Dali, nakita mo na ba ang stock market ngayon? Ito ay isang nakakagulat na pagbaliktad. Ito ay bumaba ng higit sa 300 puntos sa umaga. Ang hapong ito ay itinuturing na mabuti. Ito ay sumalungat sa uso at tumaas ng higit sa 200 puntos. Alam ni Han Songyang na sangkot si Hong Dali sa stock trading, at alam din niya na malaking player si Hong Dali, kaya natural na kailangan niyang sabihin kay Hong Dali ang tungkol sa stock news. Pagkatapos ng lahat, ang merkado ay bumagsak sa loob ng ilang magkakasunod na araw. Ang bakang trend na ito at nagiging pula ay talagang isang magandang bagay, at gusto ito ng lahat. Oh, ito. Ngumuso si Hong Dali, ngunit hindi mo ba alam, ito ay isang magandang bagay na ginawa natin. Siyempre, hindi natin masasabi na, good thing, haha, great good thing. Oh, by the way, bumili kayong lahat ng stock, ready na ba kayo? Binili ko ito. Ano ang iyong mga tagubilin, Kuya Dali? Naghintay si Han Songyang para sa isang grupo ng mga ginoo. Sa totoo lang, nahihilo na sila dahil sa pagbaba ng market nitong mga nakaraang araw. Sino ang makakayanan ng marahas na pagbagsak ng merkado sa lahat ng paraan? Hanapin natin ang pagkakataong makapagbenta bukas. Naalala ni Hong Dali ang sinabi ni Gu Feifei bago lumabas, sa palagay ko ay patuloy na bababa ang merkado. Maghintay pa tayo ng 2 araw at pagkatapos ay pumasok sa merkado sa katapusan ng linggo. Sabi ni Gu Feifei. Bagamat naging tanyag ang merkado ngayon, napakaraming nakalock na mga stock dito, at ito ay 100% mawawasak sa susunod na araw. Hindi siya maaaring manatili dito ng higit sa 24 na oras, kaya alam mo. Kabanata 1247 mayaman bilang isang bansa. Ibenta lahat ng stock bukas. Nagkatinginan si Han Songyang at ang iba pa, ngunit alam nila na ang lalaking nasa harapan nila ay isang talentadong tao na casual na gumastos ng higit sa 1 bilyon para mag-speculate sa mga stock, kaya dapat tama ang sinabi niya. Oo, nabenta, tumanggo si Hong Dali, tinatayang maraming tao ang kumokopya sa lower limit ngayon. Tiyak na ibebenta ang bahaging ito bukas. Bukod pa rito, napakaraming hold-up order dito, at magiging seryoso ang selling pressure bukas, kaya't mas mabuting tumakbo muna. Ito ay may katuturan. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Han Songyang at ng iba pa at agad na tumanggo, sige, ibebenta natin ang mga stock bukas. Dali, sumakay ka muna sa kotse, at dadalhin kita para makita siya. Isang tao. Ha? Tanong ni Hong Dali. Mayroon kaming CEO ng isang securities firm dito. Bumagsak ang merkado sa panahong ito, na nagpagalit sa kanya. Alam kong maaari kang mag-trade ng mga stock, kaya inirekomenda kita sa kanya. Binuksan ni Han Songyang ang pinto ng kotse, kausapin mo siya. Baka may paraan. Oh, okay. Well, may misyon tayo, kaya ito ay nangyari sa tamang panahon. Mabuti kong pumunta at tingnan. Mayroong libu-libong mga puntos ng tagumpay, huwag isuko ang mga ito ng walang kabuluhan, mayroon ka ba? Kaya't may ilang tao na sumakay sa kotse at umalis. Sa kotse, si Kiao Suyo ay nakaupo sa driver's seat, at sina Lee Nianwei at Tang Moxon ay parehong nasa kotse niya. Huwag mo nang itanong kung bakit, sinasadya nila ito. Iyan. Na, ikaw, lahat kayo ni Dali. Asawa ni Dali. Saglit, hindi alam ni Kiao Suyo kung ano ang sasabihin, dahil hindi niya mapagpasyahan kung sino sa 2 babae ang asawa ni Dali, ngunit sa paghusga sa kanilang mga ugali, tila silang 2. Hindi ba sila pumayag na isa lang? Manugang na babae. Gayunpaman, pagkatapos na bumalik si Tang Moxon mula sa napakalaking bilog sa universo, minamaliit na niya ang bagay na ito, at nakangiting sinabi, ako ang nobya ni Dali, at si Sister Nianwei ay halos pareho. Sister, ano ang pangalan mo? Ha? 2 ba talaga ang asawa ni Hong Dali? At mukhang maganda ang relasyon ng 2 asawa. Anong uri ng sitwasyon ito? Ako. Ang pangalan ko ay Kiao Suyo. Namula ang mukha ni Kiao Suyo sa kahihiyan, hindi ba talaga kayong 2 ang magkasama? Hindi mo ba papansinin? Pagkatapos ng lahat. Oh, iyon, hindi mahalaga, niyakap ni Tang Moxon ang braso ni Lee Nianwei, marami na kaming naranasan, at hindi namin ito matatapos sa maikling panahon. Anyway, hanggat ligtas ang lahat, wala kaming masyadong iniisip tungkol sa anumang bagay.
Well, mula sa lupa hanggang sa universo, marami talaga akong naranasan na mabuti at masama. Hindi sapat ang sasabihin ko. Oh, yun lang, tumigil sa pagsasalita si Kiao Suyo, napakakomplikado ng kanyang kalooban. Hehe, Sister Kiao, mahal mo rin ba ang dali ko? Nakangiting tanong ni Tang Moxon mula sa likuran, ang aking dali ay talagang kaakit-akit. Hindi, hindi. Agad na namula ang mukha ni Kiao Suyo sa kahihiyan, at hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Nagkatinginan sina Tang Moxon at Lin Nainwei at sa isang sulyap ay alam nila na malamang na gusto rin ni Kiao Suyo si Hong Dali, sayang. Napakawalang puso ng matandang ito na naging isang romantikong bata. Napakamaaway niya. Hindi nagtagal, huminto ang sasakyan sa ilalim ng isang gusali sa sentro ng lungsod. Tumangala si Hong Dali at nakita ang isang malaking plate na may nakasulat na, Huatay, Securities, ay 4 na malalaking salita. Nandito na tayo, ito na. Bumaba si Han Songyang sa sasakyan. Sabi niya, nasa ika-16 na palapag si Mr. Ren. Ilang araw na akong hindi nakakatulog ng maayos. Oh, mahinang sabi ni Hong Dali, at hindi na masyadong inisip iyon. Kasunod ng isang malaking grupo ng mga tao, umakyat kami sa itaas na may hagulgol. Sa ika-16 na palapag, lumabas sa elevator at dumiretso sa iyong kanan. Sa harap mo ay isang malaking opisina na may karatula na nagsasabing President's Office. Kumatok si Han Songyang sa pinto, Mr. Ren, nandito ka ba? Ako ito, Han Songyang. Oo, Xiao Han. Pumasok ka. Isang medyo haggard na baritonong boses ang nagmula sa loob ng pinto, malalaman mo sa boses na hindi talaga siya nakakapagpahinga ng maayos nitong mga nakaraang araw. Binuksan ni Han Songyang ang pinto, at dirdiretsong pumasok si Hong Dali. Nakita niya ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na idiniin ang kanyang kanang hinlalaki sa kanyang templo at walang tigil na gumagalaw. Siya siguro ang Mr. Ren na binanggit ni Han Songyang. Hello, ako si Hong Dali, nakangiting sabi ni Hong Dali habang nakaupo sa sofa, iniisip ang sarili niyang negosyo. Nabalitaan ko na hindi maganda ang takbo ng stock market ngayon, pero wala itong kinalaman kay Mr. Ren, di ba? Kung tutusin, nagtatrabaho siya bilang securities dealer at kumikita man tumaas o bumaba ang stock market. Bakit siya nag-aalala? Oh, bakit hindi ito malaki? Si Mr. Ren ay ngumiti ng pilit at umiling, na nagsasabing, ito ay bumabagsak na parang bangin araw-araw. Sa panahong ito, parami ng parami ang mga customer sa pagpopondo na lumalapit sa linya ng pagsasara, ngunit ang merkado ay bumagsak ng husto. Lahat sila ay umabot sa limitasyon, at hindi nila maisara ang kanilang mga posisyon. Magkano ang halaga ng pera upang bayaran para sa isa pang araw ng pagbaba? Bueno, mula sa mga salitang ito, talagang masasabi ni Hong Dali na siya ay talagang walang magawa. Originally, bitawan mo. Noong nakaraan, gaano man kalaki ang itinaas ng mga customer sa pagpopondo, ang mga securities firm ay karaniwang garantisadong kumita ng hindi nawawalan ng pera. Isinasara lang nila ang kanilang mga posisyon sa online at ibebenta ang mga nakapledge na stock. Ngunit ang problema ay mayroong napakalakas na patak araw-araw. Kapag naabot na nito ang limitasyon at bumukas ng mas mababa sa susunod na araw, katumbas ito ng pagsasara ng posisyon at hindi na maibabalik ang kapital. Sa totoo lang, hindi ito ang pinakanakababahala na bagay, sabi ni Mr. Ren sayang, ang tulad cliff na pagbaba ay nagsimula ng makaakit ng pansin mula sa itaas. Tayo bilang mga broker ay dapat magkaroon ng mga ideya. Ang problema ay wala talaga akong anumang partikular na magagandang ideya ngayon. Sa pagharap sa gayong merkado, wala akong kapangyarihan. Kapag bumagsak ang merkado, tiyak na ito ay isang bagay na hindi na maibabalik kahit gaano pa ito kalakas. Hindi na ito usapin ng isa o dalawang kumpanya, kundi usapin ng buong lipunan. Maliban na lang kung kaya niyang gumastos ng bilyon-bilyon tulad ni Hong Dali nang hindi kumukurap, sino ang maglalakas loob na pagtawanan ang kanyang kayamanan at buhay? At saka, kahit may pera ka, hindi ito cash, kaya hindi ka makakabuo ng napakaraming pera. Parang nakakadepress. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at biglang nagtanong, by the way, nakita mo na ba ang dahilan ng ganoong pagbaba? Kung hindi mo alam ang dahilan, hindi mo ito malulutas. Hindi mo alam. Kakaibang tumingin si Mr. Ren kay Hong Dali, pagkatapos ay tumingin kay Han Songyang, Xiao Han, hindi niya alam ang tungkol sa isang mahalagang bagay. Sabi mo kaya niya. No wonder tinanong niya ito. Pagkatapos ng lahat, ginagarantiyahan ni Han Songyang na napakalakas ni Hong Dali, at partikular din niyang binanggit ang pag-aresto kay Hilong Tang noon. Kung hindi, paano siya makikilala ni Mr. Ren? Dahil dito, nang sabihin ni Hong Dali na hindi niya alam ang dahilan, agad siyang naghinala. Mr. Ren, ilagay natin ito sa ganitong paraan, sa tingin ko ang isang tao na maaaring gumastos ng higit sa 1 bilyon na ekstrang pera upang mag-isip tungkol sa mga stock ay hindi dapat magkaroon ng problema. Nakangiting sabi ni Han Songyang, naaalala ko pa ang electrocardiogram at ang Big Mimi trend kanina. Ang stock, di ba? Katuwaan lang ito nung walang ginagawa si Dali. Nakuha mo ba yung ticket? Sa wakas ay handang harapin ni Mr. Ren si Hong Dali. Pagkatapos ng lahat ng iba ay pekeng, at ang lakas ay ang tunay na bagay.
Nag-isip siya saglit at pagkatapos ay nagtanong, well, alam kong medyo sobra-sobra ang kahilingang ito. Gusto kong makita ang account ni Mr. Dali para patunayan ito, okay. Kung tutuusin, ang bagay ay napakahalaga, at hindi ko maaaring gawing biro ang ganitong bagay. Gusto mo ba talagang manood? Kinamot ni Hong Dali ang kanyang buhok, sa tingin ko mas mabuting huwag na lang itong panuurin. Dapat mong panuurin ito. Dapat mong panuurin ito. Habang sinasabi ito ni Hong Dali, mas gustong panuurin ito ni Mr. Ren. Ito ay may kaugnayan sa mga pambansang lihim, dapat mong basahin ito. Okay, nag-aatubili na kinuha ni Hong Dali ang kanyang mobile phone at sinabing, sa totoo lang, hindi magandang magbasa ka ng napakaraming bagay. Pagkatapos ay buksan ang stock program sa telepono at ipasok ang password, sabihin mo muna, huwag sabihin sa sinuman, kung hindi, malalaman mo. Huwag kang mag-alala, ipinapangako kung hindi mo sasabihin kahit kanino. Kinuha ni Mr. Ren, ang presidente ng Huatai Company, ang telepono. Sa oras na ito, Han Songyang dumating din sila ng mausisa, at ang dalawa sa kanila ay sobrang takot na halos lumuwa ang kanilang mga mata. 100, 1,000,000, 100, 1,000,000, 1 trilyon. Higit sa 280,000 bilyon ang pera. Si Mr. Ren ay halos masira ang bubong sa kanyang boses. Sa sandaling ito, tumingin siya kay Hong Dali na parabang siya na ang huling tao sa mundo. Ang mga debotong mananampalataya ay tumitingin sa mga Diyos na kanilang pinaniniwalaan, o aking Diyos, ang posisyong ito, ang posisyong ito. Ano ang pinakamalaking pangarap ng isang stock trader? Talagang umaasa siyang lahat ng stock na binili niya ay aabot sa pang-araw-araw na limitasyon. Ngunit sa kasamaang palad, ginawa ito ni Hong Dali. Isang mahabang hilera, maliban sa laming shares sa itaas na naging berde dahil ang merkado ay bumagsak ng gusto kamakailan. Bilang karagdagan, mayroong daan-daang mga stock sa ibaba, na lahat ay pula. Lahat ng ito ay pang-araw-araw na limitasyon. CRRC, MCC, First Heavy Industry Group, Petroleum. Ang isa, na may prefix na Chinese, ay nasa isang malaking hilera, na 40 o 50, at ang natitira ay Shanghai Electric at Dongfang Electric, na isa pang malaking hanay, na lahat ay malalaking cap na mga stock. Kahit na ang mga bangko tulad ng Agricultural Bank of China ay may bilyon-bilyon. Napakayaman ng lalaking ito na hindi niya kayang kalabanin ang bansa, oh my God. Ngayon, sa wakas ay alam na ni Han Songyang kung bakit nangyari ang gayong himala ngayon. Ito ay ganap na dahil bumalik si Hong Dali. Dali, napakalalim mong itinago. Ngumiti ng mapait si Han Songyang, sino ang mag-aakala na magiging ganito ka? Mayaman. Hindi naglakas loob si Han Songyang na magtanong kung bakit napakaraming pera. Pagkatapos ng lahat, ngayon ay natuklasan niya na sila ni Hong Dali ay hindi sa parehong antas. Higit sa 280 bilyong cash. Anong konsepto? 3 trilyon lang ang National Pension Fund. Sa madaling salita, halos kayang suportahan ng isang Hong Dali ang buong retiradong matatanda sa lipunan. Master Dali, ikaw talaga ang tanglaw ng kaligtasan. Tuluyan ang nagbago ang ugali ni Mr. Ren. Sa katunayan, ang sinumang makakita ng ganoong numero ay walang pagpipilian kundi baguhin ito. Ito ay ganap na hindi isang pagmamalabos na gamitin ang pariralang, mayaman bilang isang bansa, upang ilarawan ito. Madaling pag-usapan ito. Tandaan, huwag sabihin sa sinuman ang tungkol sa akin, sniffed Hong Dali. Sa totoo lang, wala talaga siyang ideya sa mga numero ngayon. Pagkatapos ng lahat, ang base number ay medyo malaki. Ngunit ang usaping ito ay hindi maaaring sabihin sa labas. Hindi ito nauugnay. Masyadong malaki. Huwag kang mag-alala. Hindi mo sasabihin kahit kanino kahit patayin mo ako. Tumango si Mr. Ren at yumuko, bueno, Master Dali, sa tingin mo paano natin dapat lutisin ang bagay na ito? Mangyaring maupo, mangyaring maupo. Pinindot ni Mr. Ren ang buto ni Hong Dali pagkaupo sa kanyang upuan, puno ng pambabala ang kanyang mukha. Kung kailangan mong ipaliwanag ang anuman, ipinapangako kung ipapaliwanag ko ito sa iyo. Kabanata 1248, Mayaman at Kusa. Kung hindi, ang ibig sabihin ng pagiging mayaman ay pagiging kahanga-hanga. Umupo si Hong Dali sa upuan ni Mr. Ren nang walang sabi-sabi, bueno, sabihin mo muna sa akin kung ano ang nangyayari. Ginagawa ko ito nitong mga nakaraang araw. Naging abala ako at hindi nagpapansinan dito. Kita mo, ang isang makapangyarihang tao na may 3 trilyong yuan ay katulad nito. Siya ay abala at walang pakialam kung paano siya mahulog dito. Let's put it this way, Mr. Ren completely regarded Hong Dali as one of his own this time, or in other words, he see himself as a Hong Dali person, labis akong galit nitong mga araw na ito. Ang dahilan ng galit at galit ay hindi dahil sa nawalan ako ng malaking kita, kundi dahil tuluyan na akong nawalan ng paghuhusga sa mga nangyayari sa merkado ngayon. Sap habang naglalakad. Hindi niya alam kung sino ang kalaban niya at bakit siya nabugbog. Tumango si Hong Dali, bueno, nakakapanlumo. Magpatuloy. Iniisip ko nitong nakaraang 2 araw, ano ang dahilan ng pagbagsak ng merkado sa pagkakataong ito. Si Mr. Ren ay nagtanong at sumagot sa kanyang sarili, bumalik ako 2 gabi na ang nakakaraan upang suriin ng mabuti ang merkado.
Habang nagbabasa ako, mas nararamdaman kung may mali, dahil kung ang pangunahing puwersa ay nagsisikap na impluwensyahan ang mga patakaran ng gobyerno, dapat itong parang isang bata na kumikilos tulad ng isang duwag at nagbabanta sa mga matatanda. Ito ay halos walang kahulugan, at ito ay tulad ng pag-agaw ng ilang murang chips. Ngunit sa oras na ito, ang pangunahing puwersa ay hindi tulad ng dati sa merkado. Paglabas ng mata at paghawak sa ari habang nagbibiro. Kapag may nangyaring mali, dapat may halimaw. Nagtapos si Mr. Ren, kaya sinabi ko. Nagsimula akong mag-isip ng mabuti tungkol dito, at may mga alingaungaw sa merkado na ito ay dahil sa over-the-counter capital allocation liquidation, na humantong sa stampedes at pagtakas. Ito ay bahagi ng dahilan, ngunit tiyak na hindi ito ang buong dahilan, dahil alam ko ang parehong kumpanya ng paglalaan ng kapital at ang mga namumuhunan na gumagawa ng alokasyon ng kapital na hindi seryoso. Mas kilalanin ang mga retail investor. Ang unang reaksyon ng mga retail investor ay maghintay ng rebound bago tumakbo. Lalo na ang marahas na pagbaba sa unang 2 araw nang inilunsad ang AIIB, at ang emergency bailout sa hapon, maliwanag na hindi ito kusang pag-uugali ng merkado. Tumingin-tingin si Mr. Ren sa paligid at palihim na sinabi, ang marahas na pagbabago-bago ng 10 puntos sa merkado, ito ay ganap na laban sa digmaan sa antas ng pambansang koponan. So, naiintindihan mo ba? Sinabi ni Mr. Ren kung ano pa ang hindi naintindihan ni Hong Dali. Agad siyang tumango at sinabing, okay. What's next? Kaya binantayan ko ito, bulong ni Mr. Ren, pagkatapos ng pagbubukas ng merkado kahapon ng umaga, sa panahon na ang pambansang koponan ay malinaw na tumaas ang timbang at ang futures index ay nagpoprotekta sa merkado, tanging ang presyo ng spot ng CSI 500 index ay bumagsak sa buong limitasyon nito. Kapag ang lahat ng mga index ng futures ay tumataas, ang CSI futures at mga presyo ng spot ay mabilis na nag-iiba, at determinado akong kagatin ang kahinaang ito. Nakikita ko ito, nababalot ako ng malamig na pawis, natatakot ako na ang ganoong bagay ay maaaring gawin sa oras na ito. Oo at tanging. Sabi ni Mr. Ren, na nakaturo pataas at pababa, may lumalaban sa mga amo. Sa sandaling ito, lubos na naunawaan ni Hong Dali, well, huwag na nating pag-usapan ang tungkol sa politika, hindi. Pag-usapan natin ang tungkol sa politika. Ilagay natin ito sa paraan, Mr. Ren, dapat mayroon kang panig sa bagay na ito, tama. Siyempre. Isa itong lalaking may personal na account na 3 trilyon. Anyway, si Ren ay hindi pa nakakita ng ganoong kalaking numero sa kanyang sariling mga mata, kaya palagi niyang nararamdaman na ang pinagmulan ni Hong Dali ay napakahiwaga, lalo na't nabalitaan niya na siya ay mula sa kabisera. Ang kabisera, alam mo. Siyempre ako ay matatag sa parehong harap ng boss. Kung hindi ko ipapakita ang aking katapatan sa oras na ito, paano ko maipapakita ang aking katapatan? Iyon na nga, gaya ng inaasahan, ngumiti si Hong Dali at sinabing, huwag masyadong mag-isip tungkol sa ibang bagay. Isipin na lang natin kung paano iligtas ang pagbagsak ng stock market na ito, di ba? Tama, ang mga usapin ng senior management ay hindi namin ang bahala. Mabangis na tumango si Mr. Ren, sabihin mo sa akin, Master Dali, ano ang maaari nating gawin para maging epektibo ito? Kami. Kakaibang tanong ni Hong Dali, syempre naghihintay lang tayo ng balita, ano pa ba ang magagawa natin? Naghihintay lang ng balita. Nagulat si Mr. Ren, napakalaking bagay ang ginawa mo ngayon, at hindi ka naghanda. Anumang backup na plano. Walang pakialam na sumangot si Hong Dali, casual lang akong bumili ng mga stock kapag naiinip ako. Hindi ko na dinagdagan ng ganoon karami noong binili ko sila. Bueno, noong binili niya ang mga ito, naisip niya na medyo hindi magandang tingnan ang pagbaba ng merkado ng napakababa, at gumawa siya ng ilang mga gawain sa daan. Ngunit iba ang tunog ng mga salita sa pandinig ni Mr. Ren. Nakita mo na ba, ano ang ibig sabihin ng maging mayaman at kusa? Ang pinagmula ng makapangyarihang young master na ito ay misteryoso, mayroon siyang masaganang pondo, at wala siyang ideya kung anong uri ng misyon ang mayroon siya. Siyempre, kung ano ang sinasabi niya ay kung ano ang sinasabi niya. Oo, naiinis lang ako. Tumango si Mr. Ren sa gilid, kung gayon Master Dali, susunod tayo. Casual lang kaming naglalaro ngayon. Baka masapak ako bukas. Masyadong maraming mga bitag dito. Nakangiting sabi ni Hong Dali, kailangan nating maghintay hanggang weekend. Kung may anumang malaking balita, dapat itong ilabas sa katapusan ng linggo. Kailangan nating maghintay hanggang sa susunod na Lunes para malaman ito. Tapos na ba? Medyo nagulat si Mr. Ren, young Master Dali, wala ka bang ginawa? Kailangan kong tingnan kung may oras. Ngumiti si Hong Dali at walang pakialam na nagkibit balikat, huwag kang mag-alala. Gagaling ito. Oo nga pala, bago umalis, tinapik ni Hong Dali ang high-end na swivel chair sa ilalim ng kanyang kwitan ng may kasiyahan, maganda ang upuan, medyo komportableng maupuan. Iniwan ang pangungusap na ito nang hindi maipaliwanag. Inilabas ni Hong Dali si Han Songyang sa opisina ng Pangulo. Medyo nalilito pa rin si Mr. Ren, maganda ang upuan. Ano ang ibig sabihin nito? Pagkalabas ng opisina, lihim na tinanong ni Han Songyang si Hong Dali, Brother Dali, sigurado ka ba talaga na hindi magiging optimistic ang sitwasyon bukas at bukas?
Kailangan mong maghintay. Kailangan bang lumabas ang malalaking balita sa katapusan ng linggo? Matandang Han, hayaan mo akong magtanong sa iyo, tanong ni Hong Dali. Halimbawa, ikaw ay isang general. Dati kang natalo, tapos bigla kang nanalo sa labanan sa pagkakataong ito. Ano ang susunod na pinakamahalagang bagay? Ang susunod na hakbang ay upang ipakita ang momentum. Si Han Songyang ay sigurado, ang moral ang pinakamahalagang bagay sa isang marcha. Tama, nakangiting sabi ni Hong Dali, kung magbubukas ito ng mataas bukas at tumaas ang moral, okay lang. Paano kung mababa ang bukas? Mababa kung bubuksan ko ito, sa palagay ko ang moral na naipon ko sa wakas ay mawawala muli. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Han Songyang, naiintindihan ko, kung magbubukas ito ng mataas at tumaas bukas, ang mga retail investor na iyon ay hindi handang ibenta ito, ngunit kung magbubukas ito ng mababa, sila ay nakakatakot, tama ba? Tama, tumanggo si Hong Dali ng may katiyakan, kung nagmamaneho ka ng mababa, tumakas ng tiyak, huwag mag-atubiling. Habang nag-uusap ang dalawa ay nakarating sila sa pintuan. Si Tang Moxon, Li Nianwei, Kiao Suyo at iba pang mayayamang bata ay naghihintay doon. Sa sandaling lumabas si Hong Dali at ang dalawa, si Tang Moxon ay nag-aalalang sinabi, Dali, kumusta ang problema? Hindi ito malaking problema, ngumiti si Hong Dali, I guess we will have to wait until the weekend to know the specific situation. Now we can't intervene, the opponent this time is very strong, hehe. Nang banggitin niya ang kalaban, hindi naisip ni Hong Dali ang karakter sa isang tiyak na misyon, ang pinuno ng Black Dragon Hall. Ang taong ito ay tila nagtatrabaho laban sa bansa, at ang bagay na ito ay may pahiwatig sa kanya. Matandang Han, lihim na sinundot ni Hong Dali si Han Songyang, ano ang pangalan ng kapitan ng kriminal na brigada ng pulisya noong nakaraan? Teka, Kapitan Zhao. Zhao Mingguang, Kapitan Zhao, hinampes ni Han Songyang ang kanyang ulo, muntik kong makalimutan kung hindi mo ito binanggit, talagang pumunta si Kapitan Zhao sa iyo, tila ang tinutukoy niya ay ang kuya na pinuno ng Black Dragon Hall. Balak ko din siyang hanapin. Sunduin muna natin sina Feifei at Mengmeng, at pagkatapos ay maupo tayo sa kanya. Bumaba ang lahat habang nasa daan, nakangiting sinabi ni Hong Dali, ako ang pangunahin. Naisip ko lang ang pinuno ng Black Dragon Hall. Ibig mong sabihin, ang pinuno ng Black Dragon Hall ay sangkot sa pagbagsak ng stock market. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Hong Dali, biglang nagising si Han Songyang at sinabing, pagkatapos mong sabihin ito, napaka-posible. Ang iba ay tiyak na hindi magiging matapang, at sa buong mundo, kahit ang mga kalaban ay kailangang maghanap ng ahente. Kung ang isang dayuhan ay gumawa ng isang bagay tulad ng pag-snipe sa stock market, kailangan niyang maghanap ng ahente. Kung gayon ang karakter na ito ay magiging madaling makitungo. Natural, kailangan nating hanapin ang pinuno ng Black Dragon Hall. Bagamat walang nakakaalam sa China kung sino ang nangungunang kapatid, ngunit sa ibang bansa, natatakot akong may makaalam pa rin. Hindi nagtagal, bumalik sila sa komunidad upang kunin sina Gu Feifei at Kemengmeng, at isang grupo ng mga tao ang dumiretso sa kriminal na brigada ng pulisya. Pagpasok sa gusali ng brigada ng mga kriminal na pulis at pagdating sa opisina ni Kapitan Zhao Mingguang, si Zhao Mingguang ay sumugod kaagad sa kanya pagpasok niya, oh, Dali, nandito ka, ngunit hiniling mo sa akin na maghintay. Hindi kita mock-contact kahit paano kita contaken. Ni hindi kita mock-contact sa aking mobile phone. Naka-off pa nga. Haha, ang daming nangyayari ngayon, kaya hindi pa ako nakakapunta. Humalaklak si Hong Dali, pagkatapos ay humanap ng upuan at nagtanong, bakit sabik na sabik si Kapitan Zhao na hanapin ako? Paano ang Black Dragon Hall? Well, ito ay kanilang negosyo. Iminuwestre ni Kapitan Zhao ang pinto, at kaagad na dumating ang dalawang gwardya upang bantayan ang pinto. Nang si Hong Dali, Han Songyang at ang kanyang sarili lamang ang naiwan sa loob, hininaan niya ang kanyang boses at sinabing, medyo kakaiba ang ugali ng Black Dragon Hall kamakailan. Nabanggit sa akin ng boss sa itaas ko ilang araw na ang nakakaraan na sinabi talaga ng pinuno ng Black Dragon Hall na pupunta siya sa ibang bansa ng ilang araw para magbakasyon, at masisiguro niyang hindi sila gagawa ng anumang kaso sa China. Palagi kong nararamdaman na ito ay hindi pangkaraniwan, kaya noon pa man ay gusto kong hilingin sa iyo na tulungan akong pag-aralan ito. Tutal, nakipag-ayos ka na sa kanila noon pa. Matapos marinig ang mga salita ni Zhao Mingguang, nagkatinginan sina Hong Dali at Han Songyang, at lalo pang hinangaan si Han Songyang. Sinasabi ko ito kay Lao Han nang pumunta ako dito, ngumiti si Hong Dali, tumingin kay Captain Zhao, at sinabi, sa palagay ko ang nangungunang kapatid na ito ay maaaring pumunta sa stock market upang mag-isip tungkol sa mga stock, hehe, alam mo. Kabanata 1249 ang totoong mukha ni Brother Dali. Pumunta sa stock market at mag-trade ng stocks. Si Zhao Mingguang ay isa ring matalinong tao. Natural na alam niya na ang stock trading na sinabi ni Hong Dali ay hindi maaaring katulad ng ibang tao sa pagbili ng mga stock at iniiwan ang mga ito doon. Dapat may iba pang problema. Nang maisip ko ang napakaraming ulat sa stock market nitong mga nakaraang araw, bigla kong naunawaan, ibig mong sabihin, ang kuya na nangunguna ay isa sa mga ugat ng pagbagsak ng stock market na ito.
Ang posibilidad ay hindi maliit, huwag kalimutan ito ang matanda ay palaging malupit. Tumango si Hong Dali, ano sa palagay mo ang mangyayari kung bumagsak ang stock market, lalo na kung bumagsak ang bull market ng ganito? Kapag bumagsak ang bull market, ang resulta ay magiging isang malaking problema sa sistema ng pananalapi, bulong ni Zhao Mingguang. Bumulong siya, kung may malaking problema sa sistema ng pananalapi, maging mas seryoso tayo isang krisis sa ekonomiya. Tama, ang pinuno ay maaaring gumawa ng isang malaking lansihin sa pagkakataong ito, itinaas ni Hong Dali ang kanyang kilay at nakangiting sinabi, malamang isa siya sa mga dayuhang ahente sa China. Hindi ko maintindihan ang masalimuot at masalimuot na mga panloob na relasyon. Ako ay isang ordinaryong mamamayan lamang. Kinagat ni Han Songyang ang kanyang mga labi at sinabi sa akin na tretuhin siya bilang isang ordinaryong tao. Kayong mga ordinaryong mamamayan. Mukhang sa pagkakataong ito ay napakalaki na ng mga bagay, sa wakas ay naunawaan ni Zhao Mingguang kung gaano kalaking problema ang naidulot ng nangungunang kapatid na ito. Ito ay tiyak na isang kalamidad para sa bansa at sa mga tao. Hindi, kailangan kong magulat kaagad sa mga superior, at kailangan kong arestuhin ang taong ito kahit anong mangyari, naisip ito ni Zhao Mingguang, at agad na lumabas at nagsimulang tumawag. Kailangan kong sabihin na ang sinabi ni Hong Dali ay posible. Sa karakter ng nangungunang kapatid, si Hong Dali ay dumanas ng napakalaking kawalan sa unang yugto ng panahon, kaya dapat niyang mabawi ang kanyang posisyon. Pagkatapos, makipag-ugnayan sa ilang dayuhang organisasyon, at pagkatapos ay pukawin ang gulo sa domestic stock market. Ito ay halos isang bagay na syempre. Bumagsak ang stock market at nagkagulo ang bansa. Pagkatapos ay sumiklab ang krisis sa pananalapi, at ang mga kahihinatnan nito. Hindi na ako naglakas loob na isipin ito. Brother Dali, tanong ni Han Songyang kay Hong Dali pagkalabas ni Zhao Mingguang, sa tingin mo nasaan ang pinunong ito? Hindi magiging madali ang paghuli sa kanya, di ba? Hindi ako pulis, huwag mo akong tanungin ito. Ngumuso si Hong Dali at sinabing, kung may magagawa ako, magiging Superman ako. Bakit kailangan ko ng pulis? Totoo iyon. Humalaklak si Han Songyang at tumigil sa pagsasalita. Gayun din, sa oras na ito, ang kagamitan ng Estado ay kailangan pa rin upang mapanatili ang katatagan, at ang mga individual na kakayahan ay talagang limitado. Siyempre, kung isa sa alang-alang ang kayamanan ni Hong Dali, ang problema ay hindi ganoon kalaki, ngunit ang problema ay ang taong ito ay tila takot na takot sa gulo. Maya-maya, pumasok si Zhao Mingguang na nagpupunas ng malamig na pawis. Pagkapasok niya sa pinto, sinabi niya, Dali, ang sitwasyon ay talagang katulad ng sinabi mo. Ang mga tao sa itaas ay naghinala din na ang pag-crash ng stock market na ito ay sanhi ng malaking kapatid. Kaya lang, hindi ko pa nahuhuli ang taong ito. Hindi ko alam kung nasaan siya. Oh, kaya walang magandang paraan upang harapin ang bagay na ito. Ang matandang ito ay masyadong magnanakaw. Kung gayon ay wala akong pakialam, umiling din si Hong Dali. Said, napakalaking hanay nito. Wala akong magandang ideya. Siya nga pala, humanap muna tayo ng paraan para ma-stabilize ang stock market. Huwag kang mag-alala tungkol sa kung ano paman. Dahil gusto ng leading brother na maging short seller, pagkatapos ay humanap ng tamang pagkakataon para ilantad siya. Tapos na ang bodega. Bagamat may tungkulin pa rin si Hong Dali na sirain ang Black Dragon Hall, hindi ngayon ang oras para mabalisa. Magnanakaw talaga itong leading brother na ito. Matagal na siyang hinahanap ng bansa ngunit hindi niya ito matagpuan. Halos imposible na mahanap siya ni Hong Dali sa maikling panahon. Ngunit, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito, biglang nagkaroon ng ideya si Hong Dali sa kanyang isipan, at agad siyang nagkaroon ng plano sa kanyang isipan. Kung magtagumpay ang planong ito, ang bagay na ito ay maaaring talagang malutas ngunit hindi kinakailangan. Captain Zhao, sabihin mo sa akin, may magandang plano ako, hehe. Sabi ni Hong Dali. Matapos bumulong ng ilang salita sa tainga ni Zhao Mingguang, si Zhao Mingguang ay natigilan sandali at nagtanong, posible ba talaga ito? Paano ko masisiguro na talagang gagana ito? Masasabi ko lang na may pagkakataon. Nagkibit balikat si Dali, ganun pa man, ito ang sitwasyon, at ang pagsasamantala sa sitwasyon ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Sige, pagtrabahuan ko ito. Alam din ni Zhao Mingguang na hindi ngayon ang oras para maging biyenan, kaya nagngangalit siya at sinabing, pumayag ako. Ayan, oras na para bumalik ako. Medyo pagod na ako. Nagunat ng mahabang panahon si Hong Dali at lumabas para tawagan sina Tang Moxon, Li Nianwei at iba pa, okay, halos tapos na. Bumalik muna tayo at magpahinga. Sige, sabay na tayong magbalik sa inyo. Ang isang malaking grupo ng mga mayayamang bata ay agad na kumilos bilang mga alipin at pinalibutan si Hong Dali palabas ng kriminal na brigada ng pulisya. Sa pagbabalik, alam na ni Han Songyang na hindi ordinaryong tao si Hong Dali, kaya hindi na siya naglakas loob na magtanong ng maraming tanong. Sa huli, nagtanong lang siya sa mahinang boses, Brother Dali, ano ang plano mo para sa batang iyon? At kay Shu Qingqing, halos nakalimutan ko kung hindi mo sinabi sa akin, nag-isip sandali si Hong Dali. Anyway, mayroon pa siyang sapat na oras, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, okay, matutulungan mo akong mag-ayos sa susunod na 2 araw para ma-secure ang iba pang mga bahay sa Shui Lingxi.
Bilhin silang lahat sa doble ng presyo. Plano kong gawin itong pinakamalaking orphanage sa probinsya. Ibibigay ko sa iyo ang pera pagbalik ko. Sapat na ba ang 5 bilyon? 5 bilyon, ilan ang bibilhin mo? Ang komunidad ay dapat magkaroon ng higit sa sapat. Nagulat si Han Songyang, napakarami, kung hindi mo magagamit ang mga ito, ibibigay ko sa iyo ang presyo kung magkano ang kailangan mo. Kung magulo, 5 bilyon na lang, nanggigil si Hong Dali. Ilong, plano kong pumunta sa orphanage ng lungsod sa loob ng 2 araw para tingnan, kung pag-uusapan, parang panghabang buhay na ang nakalipas. Matagal-tagal na rin mula noong bumalik ako para bumisita, at hindi ko alam kung nandyan pa rin si Lola Wu, na nag-alaga sa akin noong ako ay lumaki. Okay ka lang ba? Sa gabi, sa komunidad kung saan nakatira si Hong Dali. Nakita ni Tang Moxon si Li Nianwei na nakaupo sa harap ng computer na nagda-download ng mga kanta para pakinggan, at nakangiting nagtanong, Sister Nianwei, nagda-download ka ba ng mga kanta para makinig? Kumusta ka, ano ang nararamdaman mo? Hindi masama, natural na naiintindihan ni Li Nianwei ang ibig sabihin ng Tang Moxon. Ngumiti siya at sinabing, maraming pamilyar na kanta, tulad ng Never Left, Rolling Bead Curtain, at iba pa. Bagamat ang melody ko ay hindi katulad ng sa Young Master, maganda talaga. Nakatuklas din ako ng ilang bagong kanta na napakaganda. Iyan ay maganda. Sister Nianwei, so si Dali dapat talaga mula sa eroplanong ito. Umupo si Tang Moxon sa tabi ni Li Nianwei at nagtanong sa mahinang boses, sa tingin mo ba siya ay mula sa eroplanong ito? Well, iyon ang naglakbay sa tabi natin. Naaalala ko na sinabi mo na ang Young Master ay napakahina noong siya ay bata pa. Kaya, maaari bang? Hindi sinabi ni Li Nianwei ang iba, ngunit natural na naiintindihan ni Tang Moxon. Bueno, napakataas ng posibilidad, tumanggo si Tang Moxon, sa totoo lang, na-curious ako, paano kaya biglang naging napakaswerte ni Dali at nagkaroon ng ganoong paraan. Sa katunayan, kung pag-iisipan mong mabuti, lahat ng ginawa niya ay parang may tinatakpan siya. Wala siyang ideya noon, pero ngayon mukhang matalino na siyang tao, hehe. Oh, nakangiting tumingin si Li Nianwei kay Tang Moxon. Sister Nianwei, isipin mo, kung maglakbay si Dali mula sa mundong ito patungo sa tabi natin, natural na malalaman niya kung ano ang sikat dito ngunit hindi sa atin, sabi ni Tang Moxon. Parang maliit na duwende, sa simula pa lang, nagsisikap siyang bumili ng lupa. Hehe, natatandaan mo pa ba ang dahilan kung bakit gusto niyang bumili ng lupa? Oo, bakit hindi? Sabi niya gusto niyang mag-alaga ng aso, haha. Sinabi ni Li Nianwei tungkol sa mga ito naturally, naaalala ko ang mga bagay ng napakalinaw. Iyon lang. Kanina ko lang nasuri. Kung hindi mo susuriin, magugulat ka kung susuriin mo, sabi ni Tang Moxon, nakita mo na ba ang presyo ng real estate dito? Napakataas nito. Napakataas ng presyo ng ari-arian doon sa Imperial Capital. Ang lupain ay 10,000 metro kwadrado. Halos kinalkula ko lang ang ratio ng presyo sa pagitan ng isa dito at sa kabilang panig ng mundo. Hindi bababa sa 6,000 hanggang 10,000 at 11 metro kwadrado. Haha, hindi po sir. Sa karunungan ng Panginoon, dati siyang walang puso at walang pakialam sa kahit ano. Sa katunayan, lahat ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Ngumiti si Li Nianwei at tumango, nariyan din ang mga konsyerto ko at ang mga industriyang pinasukan ng Young Master. Lahat ng mga ito ay napakalakas. Ito ay para matutunan at ilapat ang mga ito. Una, gamitin ang real estate at iba pang bagay para mapabilib siya ng swerte, para walang masyadong mag-isip tungkol sa kung ano ang gagawin niya sa hinaharap. Talagang hindi isang ordinaryong tao ang magbukas ng sitwasyon sa ganitong paraan. Kakayanin ko. Ang matandang ito, hindi lamang sa bagay na ito, kundi pati na rin si Sister Nianwei, inakbayan ni Tang Moxon ang baywang ni Li Nianwei nang nakangiti at nakangiting sinabi, hindi ko ito ipinakita sa kahit na sinong babae noong una. Nang magkakilala kami, bigla naming natuklasan na ang lalaking ito ay naging malapit na sa amin, at ngayon ay hindi na kami magkaaway, sayang. Zinkson, na mula si Li Nianwei at Bam Ulong, palagi kang magiging fiancé niya, the real deal. Ako, kahit ikaw. Kahit ikaw. Confidante, right. Nako, sanay na ako ngayon, hehe, ngumiti si Tang Moxon, at saka bamantong hininga. Sinabi niya sa tono, hindi mahalaga. Ano ang mayroon sa universo na hindi pa natin nakikita noon? Kung wala pa, ang maharlikang pamilya ng Shenglong, na walang 3 asawa at 4 na asawa, hindi mahalaga kung masanay ka na. Siya nga pala, Sister Nianwei, may plano ka ba? Itinuro ni Tang Moxon dito ang kanyang daliri. Ang kahulugan ay malinaw, sa mundong ito. Wala pa, ngumiti si Tang Moxon, siguro matututo lang tayo ng mas maraming magagandang kanta. Sa katunayan, sa palagay ko ay maaari din tayong makipag-ugnayan sa higit pang mga balita tungkol sa mundong ito, at maaari tayong magsimula ng sarili nating industriya kapag bumalik tayo. Hehe, oo, iniisip ko rin. Kabanata 1250 ito ay isang digmaan. Kinakalkala ni Tang Moxon at Li Nianwei ang sarili nilang maliliit na bagay, ngunit sa kabilang panig, ibang bagay ang iniisip ni Hong Dali. Tungkol sa pag-crash ng stock market sa pagkakataong ito, nagdulot ito ng pag-crash ng stock market.
Hindi gaanong alam ni Hong Dali ang tungkol sa pag-crash ng stock market dahil hindi pa siya nakakabalik sa panahong ito, ngunit mula nang makilala niya si Mr. Ren ngayon, lalo niyang naramdaman na may mali. Karaniwan, ang isang stock market ay hindi dapat magbigay ng gantimpala ng 2,000 mga puntos ng tagumpay, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, at paano iligtas ang bagay na ito. Ito ba ay para itaas ang index? O para tumaas ang presyo ng stock? O para patatagin ang merkado? O kung ano? Lagi kong nararamdaman na may mali. Kahit na hindi pa ako nakapunta sa stock market dati, wala pa akong narinig na bumagsak ang stock market ng ganito. Hindi nakapagtataka na nagulat siya. Ang pag-crash ng stock market na ito ay malinaw na gawa ng tao, at siya ay halos tiyak na ito nga. Si Kuya na nanguna ang may gawa, pero kahit anong gawin ni Kuya, hindi na kailangang gawing gulo ang tinutuluyan niya. Unless mas malaki ang intensyon niya. Dali, halika, may nakita akong mali. Habang nag-iisip siya, lumabas si Gu Feifei sa silid. Nang makita niya si Hong Dali ay agad niya itong binuhat at umalis. Dumating silang dalawa sa harap ng computer, at itinuro ni Gu Feifei ang pagtingin sa K-line chart ng stock market. Sinabi niya, sa pagkakataong ito, ang pag-crash ng stock market ay halatang hindi ganoon ka-simple. Dapat itong kontrolin ng lihim ng isang tao. Siyempre may lihim na kumokontrol dito. Pakiramdam ko ay ito ang malaking kapatid ng Black Dragon Hall. Tumango si Hong Dali, at pagkatapos ay nagtanong, ano ang susunod na mangyayari? Kung gayon, masasabi ko sa iyo ng responsable, ang mga kahihinatnan ay magiging seryoso. Mabagal na sinabi ni Gu Feifei, na may napakaseryosong tono, ikaw. Alam mo ba kung gaano kalaki ang pagbaba ng stock market sa loob lamang ng ilang araw? Magkano? Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali. Halos 20 trilyon. Sinabi ni Gu Feifei, nag-check ako sa internet. Ang kabuuang GDP ng bansang ito sa isang taon ay mahigit lamang sa 10 trilyon. At ang stock market ay tumagal lamang ng 2 linggo. Bumagsak ito sa 20 trilyon. Anong uri ng konsepto? Banal na tae. Hindi napigilan ni Hong Dali na sampin, hindi ko ito masyadong pinapansin noon, ngunit ngayon ay parang napakaseryoso. Kalokohan. Samandal si Gu Feifei sa sofa at sinabi sa malalim na boses, alam mo ba kung ano ang mangyayari kung bumagsak ang stock market? Sinabi ko sa iyo ang tungkol sa pagsasara ng leverage na posisyon, tama ba? Oo, tama iyon. Ano pagkatapos? Tanong ni Hong Dali. Ang capital allocation leverage ay ginagamit upang isara ang mga posisyon, at ang isang malaking bilang ng mga stock ay nabili, na nagdudulot ng malaking selling pressure. Ito ay direktang nagiging sanhi ng pagbagsak ng stock market, at ang financing market ay malapit nang nasa panganib. Sinabi ni Gu Feifei, kapag ang financing market ay nasa panganib, sa ilalim ng chain reaction, ang stock market ay patuloy itong bumagsak. Sa katunayan, kung ang leveraged financing ay bumagsak, ang individual ang mawawala sa posisyon. Ang tunay na panganib ay kapag ang mga taong ito ay nais na isara ang posisyon, ano sa palagay mo ang mangyayari? Hindi. Ito. Hindi ko talaga naisip ang problemang ito. Ano ang mangyayari? Tanong ni Hong Dali, krisis sa ekonomiya. Kung hindi mo maisara ang posisyon, mauuwi ito sa masamang utang sa bangko. Sa madaling salita, hindi makokolekta ang malaking bilang ng mga utang. Halika. Tumango si Gu Feifei, kung hindi mo makolekta ang utang, palagi kang may collateral kapag nag-loan ka, di ba? Sinuri ko, at ang pinakamadaling bagay na isasangla ay real estate, ngunit maraming real estate ang kadalasang ibinebenta ng sabay-sabay. Sino ang makakabili ng napakaraming bahay? Nagsisimula ng bumaba ang mga presyo ng bahay ng mabilis. Ang bangko ay hindi pa rin maibabalik ang pera. Sa madaling salita, hindi ko maibabalik ang pera. Hindi, ito ay talagang krisis sa ekonomiya, talagang naiintindihan ni Hong Dali sa pagkakataong ito. Naisip na niya ito noon, ngunit ngayong sinabi ito ni Gu Feifei, napakadali lang. Nakakatakot ang krisis sa ekonomiya. Kaya, sa pagkakataong ito ang stock market ay talagang mapanganib, lubhang mapanganib, sa wakas ay bumantong hininga si Gu Feifei, ito ay hindi na isang simpleng issue sa bull market at bear market, ngunit isang digmaang pinansyal. Kung talagang sinabi ni Gu Feifei na ang lahat ng pangunahing pambansang proyekto ay gagawing mga dekorasyon, at ang pambansang entrepreneurship ay hindi na magsisimula. Ang lipunan ay papasok sa isang komprehensibong depresyon, ang ekonomiya ay outrage sa loob ng 10 taon, at maraming taon ng yaman ng mananakawan. Kasabay nito, pagkatapos bumaba ang stock market, magkakaroon ng malaking halaga ng dayuhang pamumuhunan. Dahil sa sapilitang pagbubukas ng China, sa susunod na ilang dekada, ang mga mamamayan ay maaaring nagtatrabaho para sa iba, naghihintay na maputol. Masama ang pakiramdam ni Hong Dali kapag naisip niya ang mga kahihinatnan nito. At sigurado, sa sandaling ito, naglabas din ang sistem ng pinakabagong tagubilin. Pagsadjep sa stock market. Dahil sa kasalukuyang krisis sa domestic stock market, ang oras ng pananatili ng host sa eroplanong ito ay pinalawig mula 24 na oras hanggang 120 na oras, at ang pagitan ay binago. 48 oras. Mangyaring ayusin ang oras ng maingat.
Ito ay nasa isang villa malapit sa isang maliit na ilog sa isang hindi kapansin-pansing katamtamang laki ng lungsod sa antas ng county sa China. Ang mga villa na tulad nito ay matatagpuan sa buong bansa, kaya walang kakaiba sa kanila. Ngunit ang villa na ito ay kakaibang puno ng mga computer, konektado sa hindi mabilang na mga network cable, at hindi bababa sa 20 tao ang nakaupo sa harap ng mga computer. Parang internet cafe. Gayunpaman, hindi lumabas ang normal na eksena ng mga kabataang naglalaro sa isang internet cafe. Ang mga tao sa villa ay nasa iba't ibang edad, at mayroong ilang mga dayuhan na walang tigil na nagsasalita. Sa gitna ng mga tao, isang medyo may edad na lalaki ang umiidlip habang nakasandaw sa sofa. Medyo gwapo siya at may galos na halos 1 pulgada ang haba sa kanang pisngi. Siya talaga ang pinuno ng Black Dragon Hall. Lone Wolf, nalaman mo na ba kung sino ang responsable sa malaking bayad ngayon? Pinunasan ng nangungunang kapatid ang kanyang mga templo at tinanong ang isang kabataang lalaki na nasa edad 30 sa karamihan, kung hindi mo pa nalaman, dapat mong idagdag ito sa lalong madaling panahon. Matagal na nating pinaplano ang oras na ito, at hindi tayo dapat mabaigo, maintindihan. Boss, mukhang hindi opisyal ang lalaking ito, sagot ng binata na may palayaw na Lone Wolf, talagang hindi namin alam ang mga detalye sa ngayon. Kung sino ang gumawa ng paglipat ng biglaan, at pagkatapos ay nawala muli pagkatapos na bilhin ito. Walang balita sa internet tungkol sa kung sino ito, at walang ulat. Bullshit, galit na sabi ng pinuno, paano mo masasabi iyan sa internet? Magpatuloy sa paghahanap. Oo, susubukan ko ang aking makakaya. Napalunok si Lone Wolf at nagpatuloy sa paghahanap. Sa oras na ito, tumunog ang telepono, at agad itong sinagot ng lead brother. Sa pagkakataong ito ang kanyang tono ay napakagalang, Mr. Smith, well, nagkaroon ng kaunting aksidente ngayon, ngunit huwag mag-alala, ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Aba, walang tanong. Oo, ayon sa iyong kahilingan, mula noong Marso ng taong ito, ako ay nagpalit ng US dollar sa halos 400 hanggang 500 bilyong RMB sa pamamagitan ng iba't ibang channel sa iba't ibang underground na bangko sa buong bansa, kung saan ang lahat ay humiling ng isang puhunan na mamumuhunan sa halos 200 bilyong kumpanya. Leverage na 1:4 o 1:5 inilaan din natin ang natitirang 200 billion na may leverage na 4 hanggang 5 beses at pumasok sa market noong 3,200 points ang market sa stock market. Ang 200 billion na self-allocated na capital ay pinalaki sa 1 trillion, 500 billion ang pumasok sa growth 500 billion. Kinokontrol ang halos trilyong halaga ng merkado ng sarili nitong kumpanya ng paglalaan ng kapital na ang mga stock na ito ay naging malaking kita kapag ang merkado ay tumaas sa higit sa 5,000 puntos. Ang tao sa telepono ay lubos na nasiyahan sa pag-aayos ng nangungunang kapatid at nagsabi, okay. Bueno, tandaan, maaari lamang tayong magtagumpay sa pagkakataong ito, at hindi tayo dapat mabaigo. Ayon sa aming plano, nang ang merkado ay higit sa 5,000 puntos, nabalitaan namin na ang leverage ay dapat alisin, at ibinenta namin ang halos kalahati ng mga stock, at pagkatapos ay nagsimula ang presyo ng stock. Matapos ang merkado ay nagsimulang bumagsak, sa wakas ay bumagsak ang stock market, na sa wakas ay nahulog sa 100 bilyon, ang stock market ay nagsimulang bumagsak sa 100 bilyon. Kasalukuyang antas kung nabigo pa rin, dapat mong malaman ang iyong kapalaran, tama. Hahaha, naiintindihan ko, syempre naiintindihan ko, nakangiting sabi ng pinuno. Noong panahong iyon, nang bumaba ang dividing point ng market sa 4,700 points, inutusan ko ang lahat na ibenta ang mga stock ng GEM ng sabay-sabay, na nagdulot ng malaking pagbaba. Bilang resulta, walang pagbili sa GEM. Kinabukasan, ipinagpatuloy ko ang pagsupil sa GEM. Maraming mga mamimili ng pondo ang nagsimulang mag-redeem ng mga pondo, ngunit ang mga ito sa malaking sukat ay bumagsak sa CEM, na naging dahilan upang limitahan ang mga pondo sa CEM. 500 na mga tiket na direktang nagtulak sa CSI 500 pababa sa limitasyon, na nagreresulta sa over-the-counter na paglalaan ng kapital ng walang automatikong pagsasara ng posisyon, ito ay kung paano nangyari ang pag-crash ng stock market kaya sa palagay ko ay walang mali sa ginawa ko. Sana ay tulad ng sinabi mo, tumango si Smith. Bagamat napakalakas ng takbo ng merkado ngayon, magkakaroon ng maraming selling pressure bukas. Dapat kang maging maingat sa panahong ito. Hindi mo dapat hayaang maging matatag ang merkado. Dapat mong ipagpatuloy itong sugpuin. Hanggat bumagsak ang stock market sa pagkakataong ito, susunod ang chain reaction. Naiintindihan mo ba? Oo naman, haha. Kung hindi dahil dito, paano ako magiging active sa ganitong klaseng bagay? Ngumiti ang pinuno at sinabing, hanggat bumagsak ang stock market at sarado ang financing, mawawala ang masasamang utang ng bangko. Kung may atraso, magkakaroon ng krisis sa pananalapi. Kahit na may pera ka, hindi mo ito may withdraw. Hehe, ang krisis sa pananalapi ay mauuwi sa kaguluhan sa loob ng bansa. Pagkatapos ay oras ko na para maupo sa kapangyarihan. Tama, kaya hindi dapat magulo ang operasyong ito, si. Dahan daw ang sinabi ni Miss, hanggat nagpapatuloy ang krisis sa pananalapi, susuportahan ka namin para pumalit. So depende sa performance mo. Naiintindihan ko, huwag kang mag-alala. Natawa saglit ang leading brother at saka ibinaba ang telepono.
Nang magsimulang maging abala muli ang buong silid, tuwang-tuwang hinawakan ng leading brother ang kanyang baba at nakangiting sinabi, "Oh, to be honest, nakakatuwa talaga ang magnakaw sa stock market. Mas maganda na yan kaysa sa mga mumunting awayan na ginawa ko noon. Mas maganda na. Sa loob lang ng ilang buwan, nakakuha na ako ng daan-daang bilyong pondo, haha. Paano kung ang stock market ay nag-crash na ngayon? Nag-crash na ang stock market, noon pa man, magsisimula na ang krisis sa pananalapi. Kung gusto mo ng pera, sino ang makakakontrol sa akin? End of this chapter.